Nawala ang lahat sa batang ito. Inabandona siya noong bata pa. Ang pangalan niya ay Zaha. Lumaki siyang mag-isa pero nagbago ang lahat. Nang magsimulang lumitaw ang mga halimaw, lumabas sila mula sa mga anino at pinaslang ang mga tao. Sa gabing iyon din, isang lalaki ang lumitaw at sinabing pinatay ang kanyang mga magulang. At ang mas malala, si Zaha ang sumira ng selyo na nagdala sa mga halimaw dahil ang batang ito ay may espesyal na lahi na kayang pumatay ng kahit anong halimaw gamit ang kanyang likas na ugaling pumatay. Sa lunar calendar, ang Enero ay nagmamarka sa pagdating ng mga bisita. Sinisira ang selyo ng mundo ng anino, dumarating ang mga biyom isang beses sa isang taon. Nakikihalubilo sa mga tao, naglalakad sila ng nakabalakayo para hindi mapansin. Pagkatapos ay ipinapakita nila ang kanilang tunay na anyo at basta na lang nilalamon ang mga taong malapit. Nagkakalat ng ganap na kaguluhan sa buong mundo, sinisira nila ang lahat ng nasa kanilang daan. Sa harap ng isang portal, isang lalaki ang nagpakilala at sinabing ang pangalan niya ay Haru. Bilang isang Diyos, ibinunyag niya na ang kanyang tungkulin ay bantayan ang bundok Inwang. May nagtanong sa kanya kung bakit malaya pa rin gumagala ang mga biyom. Habang nakahanda ang kanyang kamay, tinanong niya kung gusto ba talagang malaman ng tao ang sagot. Direktang itinuro ang binata, sinabi ni Haru na siya mismo ang dahilan. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag, sinasabing ang binata ang sumira ng selyo. Hinawakan ang noo ng bata, tila naglipat siya ng ilang mahalagang impormasyon sa kanya. Nagbabago ang eksena, isang modernong lungsod ang ipinapakita sa isang tahimik na gabi. Isang nakatalukbong na tao ang lumitaw at nagtanong kung gusto niyang malaman kung paano namatay ang kanyang mga magulang. Nagiging malinaw na kung nakilala niya ito noong bata pa siya, tinanggap niya sana ang alok. Pagbalik sa nakaraan, naaalala niya ang mga guro sa ampunan na iniiwasan ang kanyang mga tanong. Ngunit binago ng panahon ang lahat at mas malaki na ang kanyang mga alalahanin. Sa pagmamadaling mabuhay, ipinaliwanag niya na ang kanyang pagnanais para sa katotohanan ay tuluyang namatay. Pagbalik sa kasalukuyan, hinarap niya ang lalaki at simpleng sinabihan itong umalis. Habang papalayo, nagreklamo siya na ang mga kulto ngayon ay napakakulit. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng lalaki na Zeha, na nagpapakitang alam niya ang sikreto ng bundok. Tinanong niya kung hindi ba nagtataka si Zeha na alam niya ang kanyang pangalan. Nang hindi naghihintay ng sagot, tinanong niya kung naaalala ni Zeha na isang shaman ang kanyang ina. Pumasok sa isang flashback, naaalala niya ang yakap ng kanyang ina at ang kanta ng kanyang ama. Nagpatuloy ang alaala, ipinapakita ang mukha ng kanyang ina habang nakangiti sa kanya. Ngunit nagbago ang masayang alaala at desperadong sumigaw ang kanyang mga magulang na tumakbo siya. Paglabas sa flashback, nakaramdam siya ng matinding sakit at hinawakan ang kanyang ulo. Pagkatapos ay ipinatong ng lalaki ang kamay sa kanyang balikat at sinabihang pumunta sa bundok. Nagbabala siya na ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang ay naghihintay sa kanya roon. Nagulat, tinanong niya kung ano ang lalaki at may nagbago sa paligid niya. Isang kakaibang madilim na bagay ang nagsimulang gumalaw sa paligid ng kanyang mga binti. Napagtanto niya na anibersaryo pala ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Iniisip ang pagtatagpo, napagtanto niya na hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Determinado, sinabi niya na dumiretso siya sa bundok Inhuang noong gabing iyon. Nakahiga sa kama, sinabi niya na ito ang huling bagay na naalala niya. Pagkagising pagkatapos, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kama at nagtanong kung nasaan siya. May matinding sakit, bumangon siya at inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib. Nagtataka siya kung bakit nasa ospital siya na may sugat sa dibdib. Hindi naiintindihan ang sitwasyon, gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaki at sinabing nakita niyang nagising na si Ginoong Zahe. Ipinakita ang isang badge, nagpakilala siya bilang si Detective Suhun mula sa pulisya. Tinanong siya ni Zahe at sinabi ng detective ang tungkol sa insidente sa bundok 3 araw na ang nakalipas. May bahagyang ngiti, ipinaliwanag ng detective na siya na lang ang natitira. Ibinunyag niya na lahat ng tao sa bundok ay namatay, kaya siya ang nag-iisang nakaligtas. Para patunayan ito, ipinakita niya ang isang litrato na may mga katawan na nakahandusay sa lupa. Nang makita ang litrato, ganap siyang naparalisa habang tumutulo ang isang butil ng pawis. Iniulat sa balita na 24 na katawan ang natagpuan sa bundok noong araw na iyon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na dinala siya sa ospital sa sandaling siya ay natagpuan. Dahil hindi makakuha ng mga sagot, umalis ang detective sa silid, na labis na naghihinala sa kanya. Nakahiga sa kama, iniisip niya kung konektado ba rito ang lalaki mula sa gabing iyon. Tinitingnan ang isang litrato, napagtanto niya na mayroong sikreto sa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang pangalawang kasiguraduhan niya ay ang susi sa lahat ay nasa bundok. Pagkalipas ng isang buwan, lumipat ang eksena sa isang hapon sa isang malayong lugar. Ngayong nakalabas na sa ospital, bumaba si Zaya sa isang bus at naglakad sa bayan. Napagtanto niya na ang mga krimen sa bundok ay simula pa lamang. Pagkatapos niyon, maraming magkakatulad na kaso ang nagsimulang mangyari rin sa ibang lugar. Ipinakita sa mga ulat na ang mga biktima ay may mga marka ng kuko at matutulis na pangil.
Dahil ang mga marka ay kahawig ng sa isang hayop, iyon na ang naging tawag ng lahat dito. Ang nilalang na responsable sa lahat ng pag-atake ay kilala na ngayon bilang Bayom. Kasabay nito, isang tao ang kalmadong naglalakad sa mga kalye ng lungsod sa takip silim. Pagdating sa bundok, nagnilay-nilay siya na hindi niya inakalang babalik pa siya roon. Dinala siya ng kanyang paglalakbay pabalik sa Bayom Rock sa bundok Inwang. Malapit sa bato, naaalala niyang nakapunta na siya roon at napansin ang isang bagay na kakaiba. Inilapit ang kanyang kamay, nakita niya ang isang bitak at nagtaka kung dati pa ba itong naroon. Sa paghawak sa siwang, nagdulot siya ng liwanag na nagsimulang lumabas mula rito. Umatras, pinanood niya ang liwanag na palakas ng palakas. Bigla, isang pagsabog ng enerhiya ang sumambulat mula sa bato at nagpatalsik sa kanya. Nakaramdam ng nakakapasong pakiramdam, inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib at nagtaka kung ano ang nangyayari. Ang bitak sa bato ay patuloy na nagniningning ng may papalakas na intensidad. Isang haligi ng liwanag ang umangat mula sa bundok at dumiretso sa kalangitan. Pinikit ang kanyang mga mata, pinrotektahan niya ang sarili mula sa liwanag na bumalot sa lahat. Pagkatapos ay iminulat niya ang isang mata na naninibago pa sa liwanag sa paligid. Ngayon ay nakaupo sa lupa, lumingon-lingon siya habang nagsisimulang humupa ang alikabok. Isang misteryosong tao ang lumitaw sa harap niya at direktang nagtanong kung sino siya. Sa harap niya, isang hindi kilalang lalaki ang nakatitig sa kanya na may kalmadong ngiti sa mukha. May malawak na ngiti, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Haru, ang bato ng Bayom sa bundok. Walang naiintindihan, tinitigan lang siya ni Zeha nang may purong pagkalito. Pinikit ang kanyang mga mata, iniisip niyang isa siguro itong napakatanga at kahiyahiyang panaginip. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Haru ang kanyang ulo, sinasabing malaki na ang kanyang inilaki simula noong bata pa siya. Hinawakan ang kanyang braso, tinanong ni Zeha kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang lumang sugat. Kalmado, sumagot siya na naroroon siya noong nangyari ang lahat ng iyon sa araw na iyon. Tinanong ni Zeha kung naroon ba siya noong mga pagpatay, na agad namang kinumpirma ni Haru. Hinawakan ang kanyang kwelyo, iginiit ni Zeha na malaman kung ano ang isang biyam at kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag na bawat taon sa Enero, palaging dumarating ang mga bisita. Isang beses sa isang taon, sinisira ng mga biyam ang selyo at sinasakop ang mundo ng mga tao. Bilang isang Diyos, sinabi niya na ang kanyang tungkulin ay tiyak na bantayan ang lagusang iyon. Tinanong siya ni Zeha kung bakit malaya pa rin gumagala ang mga biyom. Sinasabing simple lang ang sagot, sinabi niyang nasa kanyang mga alaala ang lahat. Pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang kamay upang hawakan ang binata at ibigay ang sagot. Hinawakan ang kanyang noo, ibinunyag ni Haru na si Zeha ang sumira ng selyong iyon. Sa paghawak, isang malaking halaga ng enerhiya ang nagsimulang direktang dumaloy mula sa kanya. Lumipat sa isang alaala, nagtataka ang isang lalaki kung ano ang bagay na iyon sa paligid niya. Samantala, tinatanong ng ama ni Zeha kung saan nanggagaling ang lahat ng iyon. Isang higanting nilalang ang nagsabi na ang pinakamabuting gawin ay patayin siya. Sa kasalukuyan, napaluhod si Zeha habang si Haru ay nakatayo sa likuran niya. Isang sigaw ng sakit ang narinig sa buong madilim na bundok. Sa loob ng alaala, isang halimaw na nilalang ang sumigaw na mas mabuti pang tapusin na siya. Habang nakahawak sa kanyang ulo, napagtanto ni Zeha na unti-unti nang bumabalik ang kanyang mga alaala. Ang eksena ay bumalik sa isang buwan na ang nakalipas sa Bayom Rock sa gabi. Pagdating sa lugar, may nakasalubong siyang isang tao at nagtaka sa presensya nito roon. Humakbang pa siya at sinabing hindi niya inaasahang may makikitang tao roon sa ganoong oras. Nakatitig sa binata, nananatiling seryoso ang ekspresyon sa mukha ng estranghero. Bigla, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ng misteryosong lalaki. Itinuro niya ang lalaki, tinawag sa pangalan, at sinabing malaki na ang ipinagbago nito. Dahil hindi maintindihan, direktang tinanong ni Zeha ang lalaki kung kilala ba siya nito. Humakbang pasulong, inakala ng lalaki na talagang hindi na siya naalala ni Zeha. Sa nakatutok na tingin, sinabi niya sa lalaki na mag-isip ng mas mahinahon. Sa nagniningning na mga mata, iginiit niya at tinanong kung talagang hindi na siya naalala ni Zeha. Sa sandaling iyon, namula ang mga mata ni Zeha, na nagpaalala sa isang lumang alaala mula sa nakaraan. Sa isang maikling paggunita, sa wakas ay naalala niya ang lalaki bilang kaibigan ng kanyang ama. Ipinakita sa alaala na madalas silang magkita noong bata pa lamang siya. Naalala niya noong panahong iyon, palaging napakabait ng lalaki sa kanya. Pagbalik mula sa alaala, tiningnan niya ang lalaki at sinabing, matagal na panahon na. Bahagyang nakangiti, pinagmamasdan siyang mabuti ng kaibigan ng kanyang ama. Sabi niya, sa wakas ay naalala na rin ng binata ang lahat. Tumingin sa bato, ibinunyag niya na ang ama ng binata ay kabilang sa tribong Bayom. Ipinaliwanag niya na ang tribo ay maaari lamang lumabas tuwing ika-negatibo 16 na ng Enero. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ng kanyang ama ang kanyang ina, ang tagapagbantay ng tarangkahan. Bilang isang shaman, umaawit siya ng isang espesyal na kanta para panatilihing laging bukas ang tarangkahan. Ibinunyag niya na ang kanyang ina ay tao, ngunit itinuwid ang sarili at sinabing mula siya sa tribong Gom. Sa seryosong ekspresyon, patuloy siyang nakatitig sa binata nang hindi lumilingon.
Tinanong niya kung kaya bang kantahin ni Zeha ang kantang inaawit sa kanya ng kanyang mga magulang. Isang lumang himig ang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan kasama ang mga salita ng kanta. Sa isa pang alaala, nakita niya ang sarili sa bisig ng kanyang ama, naririnig ang mahinahon nitong boses na kumakanta. Sa kasalukuyan, marahan niyang kinanta ang isang bahagi ng lumang oyay. Tinapos ng lalaki ang kanta at tiningnan siya, naghihintay sa reaksyon ng binata. Ang bato ay nagsimulang magkabitak-bitak, naglalabas ng mga siwang ng liwanag sa lahat ng dako. Habang nababasag ang bato, ang buong bundok sa paligid nila ay nagsimulang yumanig ng malakas. Sa isang ngiti ng tagumpay, sinabi niyang sa wakas ay nagtagumpay ang kanyang plano. Sa madilim na kalangitan, isang portal ang nagsimulang mabuo na dahan-dahang umiikot sa itaas. Umiikot ng mas mabilis, naghahanda ang portal na tuluyang bumukas. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang bumagsak sa lupa. Lumabas mula sa portal, tinawag niya ang lahat ng kanyang kapwa biyom na sumama sa kanya. Hinampas ang lupa gamit ang kanyang kamao, isang higanting nilalang ang lumabas mula sa loob ng portal. Sa likuran niya, isang grupo ng mga halimaw na nilalang ang lumitaw at nagsimulang umungol ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, ilang iba pang nilalang na may iba't ibang anyo ang lumitaw din sa eksena. Sabay-sabay, umungol ang lahat ng nilalang bilang paghahanda sa isang malawakang pag-atake. Ipinagdiriwang ang pagbabalik, sinabi niyang sa wakas ay bumabalik na sa kanya ang kanyang nakakulong na kapangyarihan. Tinawag niya si Zeha na lumapit na may nakakatakot na ngiti. Mabilis na nag-iba ng anyo, humaba ang kanyang kamay at nagkaroon ng matutulis na kuko. Itinaas si Zeha sa leg, sinabi niyang minsan na siyang ikinulong ng isang mestizo. Ipinaliwanag niya na dahil sa dugo ng shaman, kayang isara muli ni Zeha ang tarangkahan. Dahil doon, napagpasyahan niyang ang pinakamabuting gawin ay patayin siya. Sa isang hagupit, direkta niya itong tinamaan, hiniwa ang kanyang dibdib. Bumagsak sa lupa, ang huling nakita niya ay ang imahe ng kanyang mga magulang. Ang nagbagong anyong nilalang ay pinanood lamang siya mula sa malayo nang walang ipinapakitang reaksyon. Isang malawak na ngiti ng purong kasamaan ang gumuhit sa mukha ng nilalang. Sa isang alaala, narinig ng isang grupo ng mga nilalang ang kanilang pinuno na nagsabing dumating na ang oras. Sa harap ng lahat, idineklara niyang sisimulan nilang muli ang sinaunang digmaan. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pagsasabing ang digmaan ay hindi natapos 4,000 taon na ang nakalipas. Nakahandusay sa lupa, nananatiling walang galaw ang katawan ni Zeha matapos matanggap ang tama. Pagbalik mula sa pangitain, humihinga siya ng malalim habang si Haru ay nakatayo pa rin sa kanyang likuran. Nakaluhod, tinitigan niya ang anyo ni Hupo na lumitaw sa kanyang harapan. Sa isang malupit na ngiti, inulit niyang ang pinakamabuting gawin ay patayin siya. Nagbalik ang alaala at isang boses ang desperadong sumisigaw na tumakas si Zeha. Naalala niyang si Hupo pala ang pumatay sa kanyang mga magulang. Nang malaman ang katotohanan, isang patak ng luha ang pumatak habang nakatitig siya sa kawalan. Sa isang alaala, naalala niyang mula pagkabata, lumaki siyang mag-isa. Sa mahabang panahon, naniwala siyang inabandona siya at ito ay naging sama ng loob. Walang sinumang umalo sa kanya, tiniis niya ang lahat hanggang sa makalimutan na niyang umiyak. Sa paglipas ng panahon, nagpasya siyang patay na para sa kanya ang kanyang mga magulang, ngunit iyon ay isang katotohanang nilikha lamang niya para matiis ang lahat. Nang ipatong ni Haru ang kamay sa kanyang balikat, lumabas lahat ng kanyang mga tinatagong emosyon. Sinabing naiintindihan niya, inalo siya ni Haru, sinasabing marami na siyang pinagdaanan. Patuloy niyang ipinaliwanag na lahat ay kinuha sa kanya, maging ang sarili niyang mga alaala, at lahat ng kanyang pagdurusa ay sanhi ng mga bisitang dumating sa araw na iyon. Inanyayahan siya, tinawag siya ni Haru para manghuli sila ng mga biyom ng magkasama. Dahil takot sa mga krimen, kailangan ng mga tao sa lungsod ng masisisi. Sa isang press conference, isang mahalagang tao ang umakyat sa entablado para sa isang anunsyo. Isang reporter ang nagtanong tungkol sa posisyon ng kumpanya sa mga insidente sa lungsod. Ipinakilala ang sarili bilang si Juan Wong, sinabi niyang nararamdaman niyang responsable siya sa mga nagaganap na krimen. Nagpatuloy siya, sinasabing alam na alam niyang mga biyom ang nasa likod nito. Nangakong tatapusin ang sitwasyon, nag-alok siya ng pabuya sa sinumang manghuhuli sa mga biyom. Sa mga lansangan, kinukwestiyon ng mga tao kung sino ang maglalakas loob na isugal ang buhay para sa 50 milyon won. Kahit na may insentibo, karamihan sa mga mamamayan ay nag-aalinlangan sa pangangaso. Pabalik sa rooftop, lumingon si Haru at tinawag siya para umalis na sila. Habang pinagmamasdan ang abot tanaw, hiniling niya kay Haru na tawagin na lang siya sa kanyang pangalan, Zeha. Sa ibang lugar, isang babae ang nagbabasa ng balita tungkol sa 3 pang bangkay na natagpuan. Biglang huminto, naging alerto siya, napansin ang isang kakaibang galaw sa malapit. Diniduling ang mata, nang hinayang siyang hindi makakita ng malinaw nang wala ang kanyang contact lens. Napagtanto niyang ang nakita niya ay isang simpleng fire hydrant lamang sa pader. Ngunit sa itaas mismo ng hydrant, isang kakaibang itim na likido ang nagsimulang tumulo ng dahan-dahan. Nakaramdam ng patak, tumingala ang babae, hindi naintindihan ang nangyayari. Nakabitin sa pader, isang biyom ang umungol at naghandang salakayin ang walang kalaban-laban na dalaga.
Sa isang mabilis na kilos, ibinato ng nilalang ang babae sa malayo ng buong lakas. Isang desperadong sigaw ang umalinggaw sa madidilim na kalye ng lungsod. Bigla, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan, tumama sa isang bagay sa dilim. Tinamaan ng bala, umungol sa galit ang halimaw at masamang tumingin sa direksyon ng putok. Hawak ang baril, ipinagdiwang ni Zeha ang tama habang iniisip ni Haru na kakaiba ang armas. Tumalon mula sa pader, lumapag ang nilalang sa harap nilang dalawa at naghandang sumalakay. Sa mapagmasid na tingin, napansin ni Haru ang galaw at nagbabala na paparating ang halimaw. Habang nagniningning ang mata, nakatuon ang nilalang sa dalawa nitong bagong target. Sumugod ng napakabilis, walang tigil na sumulong ang halimaw patungo sa kanila. Tumalon, lumipad ang biyom patungo sa dalawa na may pambihirang liksi. Habang sinusubukang makasabay, sinabi ni Zeha na ganito gumalaw ang isang biyom sa labanan. Namangha sa bilis nito, halos hindi niya makita ang mga galaw ng papalapit na halimaw. Walang pagkakataong makatugon, tinamaan siya ng ilang hiwa ng sabay-sabay. Sinusubukang lumaban, ilang beses siyang bumaril habang paatras na dumidepensa. Labis na dumudugo, nagsimulang mamansahan ang sahig malapit sa kanyang mga paa. Sugatan at nahihilo, pasuray-suray siyang umatras, sinusubukan ang lahat para manatiling nakatayo. Habang lumalabo ang kanyang paningin, iniisip niya kung masyado siyang maraming nawalang dugo sa pag-atake. Tapos, sumigaw ang boses ng kanyang ina sa isip niya, sinasabihang tumakbo. Sumisigaw sa galit, ibinuhos niya ang bala ng baril sa halimaw ng walang pag-aalinlangan. Sa gitna ng putukan, lumundag ang baom patungo sa kanya ng may eksaktong pagdamba. Nang tamaan, tumilapon siya paatras dahil sa lakas ng pagtama ng nilalang. Kahit na malubhang nasugatan, nanatili siyang nakatuon sa halimaw habang naghahanda itong umatake. Nakita ang napipintong panganib, sumugod si Haru upang salubungin ang mabangis na atake ng halimaw. Binaliwala ang sakit, itinutok niya ang kanyang baril at sinabing kaya niya ang halimaw. Gamit ang dalawang kamay, kinalabit niya ang gatilyo gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Sapul na sapul, nagangalit ang ngipin ng bayom sa galit dahil sa tama. Isang bagong putok ang pinakawalan ng malapitan, tinatamaan ang kalaban. Nakailang tama, nagawa niyang tamaan ang dibdib ng halimaw ng sapul. Nakabuka ang bibig, may kung anong nagsimulang magliwanag ng matindi sa loob ng halimaw. Nang makita ito, mukhang nagulat si Haru sa mangyayari. Pagkatapos ay desperadong sumigaw si Haru, sinasabihan si Zaha na lumayo sa nilalang sa lalong madaling panahon. Tumatawid sa eskinita, isang pana ng enerhiya ang lumipad ng mabilis patungo sa halimaw. Sapul sa target, sumabog ang pana sa ibabaw mismo ng nilalang. Tinutulungan ng binata, nag-aalalang tinanong ni Haru kung okay lang siya pagkatapos ng lahat. Nakahiga sa sahig, sinabi niya kay Haru na huwag sumigaw dahil sumasakit ang kanyang sugat. Lumalapit sa katawan, inaabot niya ang pana na nakatusok sa halimaw. Isang boses ang nagbabala sa kanya na alisin ang kanyang mga kamay kung ayaw niyang mawala ang mga ito. Mula sa kalapit na bubong, isang mamamana ang nagbabala na sa kanila ang napatay. Kasama niya, dalawa pang miyembro ng Tiger Butterfly Squad ang nagpakita rin. Pinagmasdan ng natitirang team ang bumagsak na Biomi, napansin na nag-agaw buhay na ito. Humarap sa grupo, inutusan ng leader ng squad ang isa sa kanila na kunin ang ulo. Sinubukang mamagitan, sumigaw siya na sa kanya yon, ngunit pinutol ang ulo ng nilalang. Nakita ang kanyang reaksyon, tumawa ang dalawang miyembro ng grupo dahil hindi niya alam kung sino sila. Tumalikod, sinabi ng leader ng grupo na isipin na lang niyang maswerte siyang nakalabas ng buhay. Nakahiga sa sahig, tinawag niya silang magnanakaw at sinabihang iwanan ang ulo ng halimaw. Tumatawa sa sitwasyon, tinanong ng isa sa mga miyembro kung narinig ng leader ang sinabi niya. Na may iritadong tingin, sinamaan siya ng tingin ng isa sa mga miyembro ng team. Sa isang iglap, sumugod siya kay Zaha ng napakabilis. Sinunggaban at sinaktan siya, sinabi niyang dahil sila ang pumatay sa Biomi, sa kanila na ito ngayon. Pagkatapos ay nagsimulang atakihin ng grupo ang nakahigang binata, habang isinisigaw ni Haru ang kanyang pangalan. Sakto namang may pumigil kay Haru na lumapit, hinawakan siya sa balikat. Sabi ng leader, sanay natutunan niyang hindi ito para sa mahihina. Habang paalis, sinabihan niya si Zaha na maghanap ng ibang trabaho habang buhay pa siya. Nagrereklamo tungkol sa mga taong gagawin ang lahat para sa pera, tuluyan nang umalis ang grupo. Naiwan sa sahig, malakas siyang umubo, hindi makabangon pagkatapos ng lahat. May pasang mukha, iniisip niya kung gaano siya kagalit sa buong sitwasyon. Nagngingit-ngit, nadidismaya siya sa pagiging napakahina sa sandaling iyon. Pagkatapos ay napagtanto niyang wala siyang silbi sa laban dahil sa sobrang bagal niya. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit siya napakahina gayong akala niya ay may dugo siyang Biomi. Tinanong ni Haru kung galit siya at sinabing may alok siyang gagawin. Inalok niyang sanayin siya, kaya napatanong si Zaha kung malakas ba talaga siya. Ipinaliwanag ni Zaha na dahil nakatayo lang at nanonood si Haru, inakala niyang mahina itong lumaban. Sinabi naman ni Haru na kahit 5 mababang klaseng Biomi ay hindi man lang siya magagalaw. Nagulat, tinanong niya kung mahinang Biomi ba iyon at kung paanong hindi na tinag si Haru. Inihayag ni Haru na si Hupo ay isa sa mga malalakas, at hindi pa nga nagsisimula ang digmaan.
Sa isang buwan mula nang masira ang selyo, 2,200 tao na ang namatay. Bukod pa riyan, ang mga hindi naiulat na pagkawala ay umabot na sa 5,000. Nakahawak ang kamay sa dibdib, hinarap niya si Haru at sinabing gusto niyang lumakas. Nagbago ang eksena, at isang pagsabog sa District 2 ang nagpapakitang simula pa lang ito. Bumagsak at sugatan, tinanong ng isang babae ang kanyang kaibigan kung mamamatay na ba siya doon. Hawak ang babae, desperado siyang nagmakaawa na manatili ito sa kanya at kumapit. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang kamay sa lupa, nagpapakitang hindi na niya kinaya. Sa paligid, lumitaw ang ilang halimaw na nilalang na may isang higanting tigre sa gitna ng lahat. May pawis sa mukha, tinanong niya kung sila ba ang pumatay sa kanyang mga mahal na kaibigan. Nakatitig sa lalaki, umungol lang ang malaking tigre, naghahanda para sa huling pag-atake. Sa isang daungan sa lungsod, ilang putok ng baril ang narinig, binasag ang katahimikan ng gabi. Sa malakas na ulan, ilang katawan na ang nakakalat sa sahig. Hawak pa rin ang baril, humihinga ng malalim ang lalaki pagkatapos ng matinding komprontasyon. Nagreklamo siya na sinubukan siyang pagnakawan nang makita nilang mag-isa lang siya. Galit na galit sa sitwasyon, sumigaw siya at tinawag na halimaw ang nag-iisang nakaligtas. Nakaluhod, nagmamakaawa ang lalaki para sa kanyang buhay, sinasabing kailangan niyang gawin yon. Itinutok sa kanya ang baril, naghanda si Dogen na bumaril, binaliwala ang kanyang mga pakiusap. Desperado, sumisigaw ang lalaki na ayaw niyang mamatay habang sinusubukang tumakas. Binaril niya ito ng walang pag-aalinlangan, tinamaan ang lalaki at napatumba. Sa kanyang huling mga salita, sinabi ng lalaki na ayaw niyang mamatay ng ganito. Pagkatapos ay kinuha niya ang bag ng pera at hinayaang mahulog sa sahig ng eskinita. Pagkatapos ng lahat, umalis na lang siya, mag-isa, paakyat ng hagdan. Pagdating sa kanyang kwarto, isang boses ang tumawag, nagtatanong kung saan siya galing. Tinanong siya ng kanyang kasama kung bakit siya umalis, ipinaalala na bukas na ang malaking araw. Umupo sa silya, sinabi niya sa kanyang kaibigan na huwag mag-alala, na ayos lang ang lahat. Sa kanyang kamay, isang lumang litrato ang gumagalaw, na medyo naguguluhan siya. Pawisan ang mukha, pinatitibay niya ang ideya na kailangan niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang isip, sumisigaw ang lalaki na hindi siya mamamatay, na gusto niyang mabuhay. Tinitingnan ang kanyang telepono, mukha siyang nag-isip at medyo natinag sa sitwasyon. May butil ng pawis na tumutulo, nagpasya siyang tawagan ang kaibigan niyang si Kyung-soo. Pagkatapos ay iminungkahi niyang kanselahin ang trabaho bukas, na nagpaguluhan sa kanyang kaibigan. Inilingon ang ulo, nag-atubili siya sandali bago ipagpatuloy ang usapan. Ipinaliwanag niyang masyadong mapanganib at gusto niya ng normal na buhay para sa lahat. Sumasang-ayon sa kanyang kaibigan, nagpasalamat si Kyung-soo sa kanya dahil sa wakas ay nakuha na niya ang mensahe. Maya-maya, nagpadala ng mensahe si Kyung-soo na nagsasabing gusto pa rin niyang gawin ang trabaho. Sumang-ayon ng iba, sinasabing sila naman ang bahala kay Do-jeon. Samantala, isa sa mga miyembro ng team ay mahimbing na natutulog habang nag-vibrate ang kanyang telepono. Mula sa malayo, pinapanood ni Kyung-soo si Do-jeon na nakaupong mag-isa sa silya, malalim pa rin ang iniisip at tahimik. Sa screen ng telepono, lumitaw ang isang happy birthday notification pagsapit ng hating gabi. Buo na ang desisyon, humingi siya ng paumanhin sa hindi pakikinig para lang sa araw na ito. Sa harap ng kanyang mga mata, ipinapakita ng eksena ang ninakaw na pera na tuluyang nasusunog. Hindi maintindihan kung bakit, nagtataka siya kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito. Sa gitna ng apoy, isa sa kanyang mga kaibigan ang nakahandusay na walang buhay sa lupa. Isang huling trabaho lang ang gusto niya, pero dumating ang mga nilalang para sirain ang lahat. Nag-uungulan sa isa't isa, nagsimulang mag-away ang mga nilalang dahil sa pera. Sa isang malakas na suntok, itinapon ng isa sa mga nilalang ang isa pa ng may malaking puwersa. Sa takot, tinanong ng isa sa kanila kung hindi ba yon ang mga nilalang na tinatawag na biome. Nagsisiksikan sa likod ng kotse, napagtanto nilang imposible nang mabawi ang lahat ng pera. Galit, pinagsisihan niyang hindi nakinig sa payo ni Do-jeon kanina. Nanginginig ng husto, tinawag niya si Kyung-soo, hindi alam ang gagawin sa sitwasyong ito. Sa harap nila, umuungol ang isang higanting tigre, matamang nakatitig sa kanila ng may matinding galit. Habang tumutulo ang laway sa bibig, ipinakita ng halimaw ang matutulis nitong ngipin, handang sumalakay. Sumisigaw na tumakbo, sinubukan ni Kyung-soo na tumakas habang sumusugod ang halimaw sa kanila. Naalala si Do-jeon, tila gumawa siya ng mahalagang desisyon para protektahan sila mula sa mga halimaw. Ngunit sa isang iglap, inatake siya ng isa sa mga nilalang mula sa likuran ng walang awa. Mula sa malayo, isang malaking pagsabog ang nagbigay liwanag sa madilim na gabi na nakakuha ng atensyon. Nakikita ang eksena, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan na napapaligiran ng panganib. Habang nasa kanyang motorsiklo, binabasa niya ang mga mensahe at pinagsisisihan na binaliwala siya ng kanyang mga kaibigan. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, naghanda siyang humarurot patungo sa kanila ng buong bilis. Pagdating sa lugar, bigla niyang inapakan ang preno ng kanyang motorsiklo at bigla ang huminto. Pagkatapos ay bumaba siya sa motor at tumakbo patungo sa mga nasusunog na sasakyan. Tinitingnan ang pagkawasak, nagtataka siya kung ano ang nangyari dito.
Isang boses ang tumawag sa kanya at nakilala niya ang kanyang kaibigan, si Gayon, na nakahandusay doon. Nakahandusay sa lupa, sinabi niyang mayroong mali sa kanya. Tinitingnan ang kanyang kaibigan, sinabi niyang hindi siya makagalaw. Nakikita ang kanyang kalagayan, isinigaw niya ang pangalan ng kanyang kaibigan sa labis na kawalan ng pag-asa. Hawak ang kanyang kaibigan, nagtanong siya kung ito na ba ang kanyang katapusan, kung mamamatay na ba siya. Sinabi niyang hindi, sinasabihan siyang tumingin sa kanyang mga mata at kumapit lang. Sa misteryosong paraan, ang mga sugat sa kanyang katawan ay biglang nagsimulang maghilom ng kusa. Ngunit kahit na bumagsak ang kanyang ulo at hindi na siya tumutugon. Napapaligiran ng mga halimaw, desperado siyang sumisigaw na gumising ang kanyang kaibigan na si Gaon. Nakatitig sa binata, ipinakita ng isa sa mga halimaw ang mga mata nito nang may pagbabanta. Habang hawak ang kanyang kaibigan, tinanong niya kung sila ba ang pumatay sa kanyang mga mahal na kaibigan. Pagkatapos ay may tumawag na boses, at nakita niya ang kanyang kaibigan na nakulong na humihingi ng tulong. Tinatawanan ang sitwasyon, sinabi ng halimaw na ito ay masaya at napakasarap din. Bumagsak ang kanyang kaibigan sa lupa, desperadong nagmamakaawa na may sumagip sa kanya. Sa isang flashback, pinagsisihan niya na hindi siya namuhay ng mas tapat para sa kanila. Sa alaala, ipinapakita niya ang pagsisisi sa hindi pagsasabi sa kanila na itigil ang lahat. Patuloy niyang sinisisi ang sarili sa hindi paggawa ng anuman bago mahuli ang lahat. Iniisip niya na sanay naging iba ang kanyang kaarawan kung ginawa niya ang tamang desisyon. Pabalik sa kasalukuyan, humihingi ng paumanhin ang kanyang kaibigan sa pagiging isang hangal. Habang may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, pinapanood lang niya ang eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Nakatayo at napapaligiran, hinarap niya ang mga halimaw sa paligid niya. Sa isang determinadong tingin, binalaan niya sila na mas mabuting maghanda sila para dito. Sa lupa, humihingi ng paumanhin ang kanyang kaibigan sa pagiging isang hangal. Kinuha ang ibang baril, naghahanda siya para sa malaking labanan sa hinaharap. Habang nagniningning ang isa sa kanyang mga mata, binalaan niya sila na mas mabuting maghanda sila para dito. Sabay-sabay na umuungol, tinitigan siya ng masama ng mga nilalang, ang kanilang mga mata ay puno ng galit at puot. Lumingon sa gilid, ipinuwesto niya ang sarili upang harapin ang grupo ng mga halimaw ng mag-isa. Tumatakbo patungo sa kanila, sumugod siya ng walang pag-aalinlangan upang simulan ang malaking pagtutuos. Dalawa sa mga nilalang ang nagpakawala ng sinag ng enerhiya mula sa kanilang mga dibdib patungo sa kanya. Iniiwasan ng mga atake, binaril niya ang mga halimaw habang gumagalaw ng may malaking liksi. Hawak ang kanyang baril, patuloy siyang nagpapaputok ng walang tigil sa gitna ng kaguluhan. Kasabay nito, isa sa kanyang mga kaibigan ay bumaril din sa mga papalapit na halimaw. Nagulat, nagtaka ang tigre kung paano niya napatay ang 7 sa kanila sa isang iglap. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang baril na nagpapakitang naubusan na siya ng bala. Napansin ng isa sa mga nilalang ang problema, nakitang biglang tumahimik ang baril. Sinabi ng nilalang na mukhang naubusan na siya ng bala at lumapit para umatake. Gamit ang magazine ng baril, hinampas niya ang mukha ng halimaw sa isang suntok. Tumatawa, sinabi ng halimaw na paglalaruan niya ito tulad ng ginawa niya sa iba. Sa gilid ng kanyang mata, pinapanood niya ang nilalang na palapit ng palapit. Pagkatapos ay kinuha niya ang 2 bala mula sa kanyang kwelyo, na lubos na ikinagulat ng kanyang kalaban. Natigilan ang tigre nang makitang mayroon siyang 2 bala na nakatago doon. Nagre-reload, naghahanda siya para sa huling 2 putok gamit ang natitira sa kanya. Bumaril pa atras, ginamit niya ang momentum para itulak ang sarili palayo at makakuha ng distansya. Galit na galit, umungol ang malaking tigre sa puot at sumugod ng buong lakas. Pagkatapos ay lumingon siya at mahinahong hinintay ang halimaw na lumapit para sa atake. Sumugod ang halimaw, ipinapakita ang mga ngipin at kuko nito ng may matinding galit at bilis. Handa ang kanyang baril, sinabi niyang sanay hindi siya mamatay sa proseso. Habang siya'y nagpapaputok, isang malaking pagsabog ang nagpatalsik sa nilalang na may kasamang liwanag. Tinamaan sa ulo ng pagsabog, sumigaw ang tigre sa sakit mula sa tama. Pagkatapos ay tumilapon ang halimaw sa malayo, bumagsak ng malakas sa isang tulay. Sa gitna ng usok, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bumagsak na nilalang sa lupa. Sa kawalang paniwala, hindi maintindihan ng halimaw kung ano yon o kung paano nangyari ang lahat. Sugatan, sinabi ng halimaw na hindi ito tulad ng ibang sandata ng tao. Pagkatapos ay uminit ang kanyang baril, gumawa ng malakas na tunog ng metal. Sinabi niyang bibigyan niya ng oras ang halimaw na humingi ng tawad sa kanyang mga kasamahan. Naiinis, sinabi ng halimaw na sinasayang lang niya ang kaunting oras na natitira sa kanya. Pagkatapos ay may isang maliit na bagay na nahulog sa lupa, kumakalansing at tumalbog ng ilang beses. Nakatitig siya sa tigre, na nakatingin sa kanya na may ekspresyon ng purong pagkagulat at takot. Hindi makapaniwala ang halimaw na natatakot ito sa isang simple at marupok na tao. Sa lupa, sinabi nitong isang kahihiyan ito sa tribo at nagtataka kung paano ito nangyari. Mula sa langit, isang sinag ng liwanag ang bumaba, tumama sa lupa ng may lakas. Mula sa malayo, nakita niya ang 2 lalaki na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Sinabi ng isa sa mga lalaki na ipinadala niya siya doon dahil isa siyang mid-class na baom.
Pagkatapos ay nagkaharap ang dalawang lalaki, tinawag ang isa't isa sa mga pangalang Bolty at Moro. Nagtataka ang halimaw kung sila ay mga kaaway at sinabing kontrolado niya ang lahat. Itinutok ang kanyang baril, naghanda siyang bumaril, sinasamantala ang pagkagambala ng kalaban. Tinamaan sa ulo, bumagsak ang halimaw sa lupa, natigilan sa hindi inaasahang pag-atake. Pagkatapos ay binaril niya ang isa pang lalaki, na sumigaw ng pangalan ni Bolty habang tinatamaan. Sumabog ang ulo ng lalaki, ngunit pagkatapos ay sinimulan itong buin muli ng mga apoy. Napagtanto niya na hindi magpapabaya ang isa at buo pa rin ang ulo nito. Pagkatapos ay sinabi ni Moro na wala silang oras para makipaglaro sa kanya dito. Humihingi ng paumanhin, sinabi ni Bolty na hindi niya mapigilang paglaruan ang mga tao. Gamit ang kanyang ngipin, sinira niya ang bala at iniluwa ang mga piraso sa lupa. Nagulat, napagtanto niya na ang dalawang ito ay bayom din, tulad ng iba. Sinabi ni Maro na tapusin na ito ng mabilis, sinabing 3 segundo lang ang kailangan niya. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran, habang inihahanda niya ang sarili sa mangyayari. Naghanda si Bolty ng isang atake, ngunit sinabi ng tigre na hindi niya maaaring gamitin yon. Isang malaking energy field ang nabuo, ikinukulong ang lahat sa loob ng saklaw nito. Sinabi ni Bolty sa tigre na umiwas dahil isa siyang bayom at kaya niya itong gawin. Walang matatakasan, sinabi ng tigre na siguradong nagbibiro siya. Sa isang tingin ng awa, pinapanood lang niya ang eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang sumira sa lahat ng nasa lugar. Isang piraso ng tela ang dahan-dahang nahulog, hudyat na sa wakas ay natapos na ang malaking labanan. Bigla, tumingala si Haru, naramdaman ang isang bagong presensya na papalapit sa kanila. Naramdaman niya ang presensya ng isang malakas na bayom at napansin niyang iba ito sa kay Hupo. Nang makita ang mga paghahanda, nag-focus siya at sinabing wala ng gaanong oras na natitira. Binalaan si Zeha na kailangan nilang magmadali, sumugod siya patungo sa higanteng nilalang. Hawak ang kanyang espada, naghahanda si Zeha para sa malaking hamon na darating. Sa lugar ng pagsabog, isang pulang ilaw ang nagliwanag sa buong kalangitan ng lungsod. Sa ibang lugar, 2 lalaki ang nanonood sa eksena mula sa malayo, nararamdaman ang pagyanig ng lupa. Sabi ng isa sa kanila, wala na silang gaanong oras at kailangan na nilang umalis ngayon. Tumalon mula sa gusali, lumapag sila sa lupa na may malakas na kalabog. Sa isang iglap, tumakbo sila patungo sa lugar ng napakabilis. Sa gitna ng mga durog na gamit, tumilapon si Dojon at bumagsak na walang malay sa lupa. Umubo ng dugo, dahan-dahan siyang nagising, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Tumingin sa paligid, napagtanto niyang nakaligtas siya sa pagsabog at nakahinga ng maluwag. Puno ng sakit ang kanyang katawan. Sinubukan niyang tumayo pero hindi siya makagalaw. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay, napagtantong masyado siyang sugatan para tumayo. Paglingon ng kanyang ulo, nakita niya ang kaibigang si Kyungso sa lupa at tinawag ang pangalan nito. Habang lumalapit, nakita niya ang kanyang kaibigan na nakahandusay na walang buhay sa lupa. Umiiyak, niyakap niya ang kanyang kaibigan, ipinagluluksa ang hindi na maibabalik na pagkawala. Nang nakakuyom ang kamao, hinawakan niya ang kanyang sandata gamit ang lahat ng natitirang lakas. Sumumpa siyang lilipulin niya ang bawat huling bayom na makakaharap niya. Makalipas ang 3 buwan, lumipat ang eksena sa 3 red district ng lungsod, na ngayon ay nagliliyab. Isang lalaki ang desperadong tumatakbo sa mga kalye, hinahabol ng isang grupo ng mababangis na halimaw. Sumisigaw, nagrereklamo siya na ito ay lubos na naiba sa sinabi sa kanya. Patuloy siyang tumatakbo, sumisigaw na walang nagsabi sa kanya na hindi sila tinatabla ng bala. Habang pinapanood ang pangangaso, sinabi ng isa sa mga nilalang na hindi niya kilala kung sino ang mga ngaso. Isa namang halimaw ang nag-alok na ipakita kung paano talaga ginagawa ang mga bagay dito. Lumingon sa kabilang nilalang, sumigaw siya na manood ito at matuto. Bigla na lang, isang malinis na tama ang tumama sa ulo ng isa sa mga humahabol na nilalang. Nang matamaan, lumingon pabalik ang nilalang, hindi maintindihan kung saan nanggaling ang atake. Lumitaw sa napakabilis na paraan, hinampas ni Zeha ang halimaw ng isang tumpak na hiwa ng kanyang espada. Hawak ang kanyang espada, naghahanda siyang harapin silang lahat. Pagkatapos ay sumugod siya ng may pag-ikot, pinilit ang isa sa mga nilalang na tumalon palayo. Nagreklamo ang ibang mga halimaw, sinasabing nagpabaya ito laban sa isang hamak na tao. Sinabi ni Zeha sa lalaki na magtago sa ligtas na lugar, sinasabing sila na ang bahala sa natitira. Humihingal, pagod, tumingin si Zeha sa kanyang mga kamay matapos ang atake. Nanginginig, napagtanto niya kung gaano kaiba ito sa pagbaril, ang kanyang mga pandama ngayon ay matalas na nakatuon. Sa isang flashback, sinabi ni Haru na huminahon siya at manatiling nakatuon sa laban. Pinayuhan siya ni Haru na huminga ng malalim, ipinaalala sa kanya na dati ay hindi niya man lang sila magalusan. Nagpatuloy siya, sinasabing ngayon ay may kapangyarihan na si Zeha na labanan sila ng patas. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Haru na huwag kalimutan ang tunay na dahilan kung bakit siya lumalaban. Pagbalik sa kasalukuyan, nag-focus si Zeha sa 3 halimaw na nakatayo sa mismong harapan niya. Nasa isip ang imahe ni Hupo at ng kanyang mga magulang, inihanda niya ang sarili para sumalakay.
Sumugod ang isa sa mga nilalang at umatake gamit ang mga kuko nito, ngunit umiwas siya. Dumausdos sa ilalim, gumalaw siya ng may kahanga-hangang liksi upang maiwasan ang atake. Isa pang halimaw ang sumuntok, ngunit nagawa niyang harangin ang tama gamit ang kanyang mga kamay. Nang may matalas na tingin, nanatili siyang matatag, naghihintay ng tamang pagkakataon upang gumanti. Pagkatapos ay umatake siya ng mabilis na hiwa, ginulat ang kalaban sa kanyang bilis. Pinaikot ang kanyang espada, naghahanda siya para sa kanyang susunod na galaw. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Sumugod, sinaksak niya ang nilalang ng isang tumpak at mahusay na pag-atake. Pagkatapos ay tinapos niya ang halimaw, hinati ito sa dalawa sa isang hampas ng kanyang espada. Nagulat, sinabi ng halimaw na hindi pa ito nakaharap ng taong mas malakas kaysa sa kanya. Nang makitang wala siyang pagkakataon, tumakbo ang nilalang, sinasabing kailangan niyang bigyan ng babala si Bolty. Tinawag ni Haru si Zeha na sumagot na alam na niya ang gagawin. Pagkatapos ay tumakbo siya ng napakabilis, tumatalon sa pagitan ng mga gusali upang habulin ang halimaw. Lumingon ang nilalang, masamang nakatitig sa walang tigil nitong humahabol. Mula sa bibig nito, dumura ang nilalang ng isang maliit na bola ng enerhiya patungo sa kanya. Ganap na dinurog ng pagsabog ang katawan ng halimaw habang nasa ere. Biglang huminto, nagtaka si Zeha kung kusang sumabog ang bayom. Sabi ni Dugyon, hindi niya alam na may mga tao pa palang buhay sa Tatlo Ray District. Lumingon sa lalaki, direktang tinanong ni Zeha kung sino siya at ano ang ginagawa niya dito. Nagpakilalang Dugyon, tinanong din niya ang mga pangalan ng dalawa pa. Nakatitig kay Zeha, sinabi ni Dugyon na amoy niya ang isang baom. Itinutok ang kanyang baril, tinanong niya kung si Zeha ay totoong tao o isang nilalang. Iginiit ni Dugyon, sinasabing talagang mayroon siyang napakalakas na amoy ng baom. Itinutok ang kanyang sandata, tinanong niya kung si Zeha ay tunay na tao o isang nilalang. Natataranta, nauutal si Zeha, tinatanong kung ano ang pinagsasabi nito sa sandaling iyon. Nananatiling nakatutok ang sandata, at natigilan siya, hindi alam ang gagawin. Mula sa gilid, pinanatili ni Dugyon ang tingin kay Zeha, naghihintay ng sagot. Yumuko, nag-isip si Zeha kung hindi na ba siya itinuturing na tao. Sa isang flashback, ipinakita na ang kanyang ina ay mula sa tribong Gom, hindi tao. Hindi alam kung paano magpapaliwanag, nakatayo lang siya habang nakatutok sa kanya ang sandata. Ibinaba ang sandata, hinawakan ni Haru ang dulo nito at tinawag itong isang masamang bagay. Pagkatapos ay sinabi niya na sila ay mga mangangaso lamang at ang amoy ay galing sa kanilang trabaho. Tinanong ni Dushan kung espada ba ang gamit nila sa pangangaso dahil wala siyang nakikitang ibang sandata. Tinanong niya kung narinig na ba nila ang tungkol sa mga bayom na nagngangalang Maro o Bolty. Sinabi ni Haru na kilala niya si Hupo, ngunit hindi pa niya naririnig ang mga ibang pangalan na yon. Bilang babala, pinayuhan niya silang mag-ingat sa dalawang binanggit niya. Inihayag niya na ang dalawa ay makapangyarihan at kaya pang mag-anyong tao. Kinuha ang bangkay, sinabi niyang kukunin niya ang kanyang napatay at aalis na. Sinabi ni Haru na dapat din silang magmadali bago lumubog ang araw. Sa isang tindahan ng sandata, naghahanda ang dalawa na bumili ng mga bagong kagamitan sa pangangaso. Nagdiwang si Z, sinabi kay Haru na hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganito kalaking pera. Pagkatapos ng pabuya, mas dumami ang mga naging propesyonal na mangangaso ng bihom. Tinitingnan ang kanyang espada, nagreklamo siya na yon na ang pinakamahusay na nakuha niya sa pera. Pagkatapos ay binalaan siya ni Haru na malapit nang masira ang espada. Nakatanggap sila ng balita na isang museo ang inatake na may maraming biktima. Sinabi ni Haru na kailangan nilang kunin ito, tumutukoy sa isang napakalakas na espada. Tinanong ni Zeha kung sigurado ba siya, nag-aalala na baka maaresto sila kung nanakawin nila ito. Sinabi ni Haru na sa kanila ang espada at sinabihan si Zeha na dalhin siya doon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang gabi ng kabilugan ng buwan na may malinaw na kalangitan. Sa harap ng isang malaking museo, naghahanda ang dalawa para sa isang panggabing pagpasok. Sa malapit, isang higanting nilalang ang humakbang, bahagyang nagpayanig sa lupa. Pagkatapos ay nagsimulang amuyin ng halimaw ang hangin, naghahanap ng isang bagay sa malapit. Nakatago, isa sa mga miyembro ng Butterfly Tiger Squad ang kinakabahang lumunok, natatakot. Sabi niya na ubusan na sila ng bala at maraming halimaw sa lahat ng dako. Sabi ng isa pang miyembro, kakaiba dahil walang bakas ng pulis o ng militar. Napagpasyahan ng leader na may nangyayari sa lungsod at kailangan na nilang umalis. Bigla, lumitaw sa harapan nila ang naunang nilalang na galit na umuungol. Dahil wala nang matatakbuhan, hinarap ng grupo ng mga mangangaso ang halimaw. Sa kabilang banda, pinagmamasdan sila ng nilalang, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Sabi ni Haru, mabuti na walang tao sa paligid at iminungkahi na kumuha ng mga kapaki-pakinabang na gamit. Nakatago, narinig ng isang grupo ng mga nilalang ang mga boses at nagtataka kung mga tao ba sila. Nag-uusap ang grupo ng mga mangangaso tungkol sa mga magnanakaw na sinasamantala ang kaguluhan para magnakaw. Habang naglalakad sa isang pasilyo, pinag-uusapan ni Zeha ang tungkol sa espadang sadya nilang kunin. Nang mahanap ito, sinabi niya na sa wakas ay natagpuan na nila ito sa loob ng salaming kahon.
Bigla, umalingaw ang isang malakas na ingay, at nagbabala si Haru na paparating na ang mga bayom. May hawak na dalawang espada, inihanda ni Zeha ang kanyang sarili at sinabing kaya niyang harapin ang isa o dalawa sa kanila. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang nilalang, umuungol at pinaliligiran ang dalawa mula sa lahat ng direksyon. Sa isang kumpas ng kamay, lumikha si Haru ng isang energy barrier sa paligid niya. Lumalawak ang barrier, bumubuo ng isang malaking protektadong lugar laban sa mga halimaw. Sinubukan ng mga nilalang na piliting makapasok, ngunit hinarangan sila ng barrier ni Haru. Sa pagtama, nagpakawala ang barrier ng isang shockwave at itinulak pabalik ang lahat ng bayom. Kasabay nito, sumugod si Zeha sa isa sa mga nilalang para umatake. Tinaga niya ang halimaw gamit ang espada, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Sa lakas ng tama, nahati sa dalawa ang talim ng espada. Nagulat, sumigaw siya nang mapagtanto niyang nasira ang isa sa kanyang mga espada. Sinamantala ang pagkakataon, sumugod ang nilalang ng napakabilis para atakihin siya. Sa isang mabilis na atake, tinamaan ni Zeha ang halimaw at itinapon ito pabalik. Napapaligiran si Haru ngunit nagawang umiwas at makailag sa mga atake ng halimaw. Tumakbo si Zeha patungo sa espada na protektado sa loob ng salaming kahon ng museo. Binasag ang salamin sa isang hampas, nanlumo siya dahil iyon na lang ang lumanyang espada. Hawak ang espada, nakiusap siyang tumagal ito hanggang mailigtas niya si Haru. Tumalon pababa mula sa itaas na palapag, sumigaw siya para kay Haru, handa nang sumagip. Hawak ang sinaunang espada, tila may nagising sa kanyang kalooban kasabay ng isang ngiti. Inayos ang kanyang hawak sa sandata, naghanda siya para sa paparating na laban. Sa sandaling iyon, umurong ang mga halimaw habang nanatili siyang nakatayo nang hindi gumagalaw, hawak ang espada. Tumatakas, desperadong tumatakbo ang Butterfly Tiger Squad sa isang madilim at walang taong pasilyo. Sabi ng leader, halos hindi sila nakatakas kung hindi dahil sa distraksyon na ginawa ng dalawang magnanakaw. Habang tumatakbo, nagreklamo ang isa sa mga miyembro ng squad tungkol sa sitwasyong pinasok nila. Bigla siyang huminto nang makita niyang tumatakbo mag-isa si Haru patungo sa panganib. Nagbubulungan, tila may sinasabi si Haru habang sumusugod siya ng buong bilis. Nagsimulang magniningning ang espada sa kamay ni Zeha, naglalabas ng malakas na enerhiya. Hindi maintindihan, nagtataka siya kung anong klaseng espada yon at bakit ito nagniningning ng napakaliwanag. Sa isang flashback, nanumpa ang isang mandirigma na papatayin niya ang mga biyom gamit ang espadang iyon. Sabi niya, ang mga alaala ng espada ay dumadaloy na ngayon sa kanyang isipan. Pagkatapos ay nagsimulang magkalamat ng tuluyan ang sinaunang espada, sinisira ang luma nitong anyo. Nadurog ang mga piraso ng lumang talim, inilalantad ang isang bagong bagay sa ilalim nito. Nagpapakawala ng enerhiya, isang bagong talim ang lumitaw, ipinapakita ang tunay na anyo ng sandata. Nalaman ni Zeha na nagbago ang espada at tinawag itong espada ng kamatayan. Hawak ang espada, iwinasiwas niya ito, nararamdaman ang lakas ng bagong sandata. May nagliliwanag na mga mata, naghanda siya para sa laban na may panibagong determinasyon. Sa isang taga, pinabagsak niya ang ilang nilalang ng sabay-sabay. Walang maintindihan, nagtataka ang mga nilalang kung ano ang nangyari. Mabilis na gumalaw, sumugod ang isa sa mga halimaw sa kanya para sa isang direktang atake. Nakatuon, sinabi niya na hindi ito ang oras para magambala at kailangan niyang iligtas si Haru. Tumalon ng mataas sa ere, naghanda siya para sa kanyang susunod na atake. Lumapag na hawak ang espada, ipinuwesto niya ang sarili para sa susunod na mangyayari. Sa isang paikot na hiwa, pinabagsak niya ang lahat ng halimaw malapit kay Haru. Humihingal, huminto siya sandali para maghabol ng hininga. Sa sandaling iyon, mas maraming nilalang ang lumitaw at pumalibot sa kanya na walang matatakbuhan. Bigla niyang napansin na tila nawawalan na ng lahat ng lakas ang espada. Nararamdaman na parang 1 tonelada ang bigat ng espada, nahihirapan siyang itaas ito. Pagkatapos ay napagtanto niyang hindi lang ito ang espada. Pagod na pagod ang buo niyang katawan. Nakikita ang kanyang kahinaan, lumapit ang mga nilalang at sinabi niyang napakarami pa rin nila. Dahan-dahang gumalaw ang isa sa mga nilalang, pumupwesto sa likuran mismo ng pagod na binata. Sa bilis, isang hindi kilalang bagay ang dumaan sa harap mismo ng kanyang mukha. Isang malaking gintong nilalang na may mga kadena ang lumitaw, hinaharangan ang atake gamit ang katawan nito. Sa pagtama, natunaw ang nilalang at naglaho sa hangin na parang usok. Tinanong ni Zeha kung okay si Haru, at sinabi ni Haru na manatili siyang nakatuon sa laban. Sinungay si Haru, malakas siyang itinapon sa tabi ng isang nilalang. Gulat na gulat, sumigaw siya nang makita niyang basta na lang naglaho ang malaking gintong nilalang. Sa sandaling iyon, sinamantala ng isa sa mga halimaw ang pagkakataon at umatake mula sa likod. Lumapit ang halimaw, ipinapakita ang mga ngipin nito at handa nang ibigay ang pangwakas na dago. Ngunit ang atake ay hinarangan ng isa pang bayom na biglang lumitaw doon. Umuungol ang nilalang na nagligtas sa kanya, tinititigan ang kabilang halimaw ng may galit at puot. Sumigaw ang isa sa mga halimaw at umatras habang nagsisimulang umusok mula rito. Bumagsak sa lupa ang katawan ng halimaw na nagpapakita ng isang bagong misteryosong figura sa likod nito. Isang binata na may pana at palaso ang lumitaw, handang sumali sa laban.
Hinihila ang tali ng pana, naghahanda siyang pumana ng buong konsentrasyon. Nagpakawala ng mga palaso, tinamaan niya ang dalawang halimaw ng may kahanga-hanga at nakamamatay na katumpakan. Nakatungo ang ulo, tila nakakabawi si Zeha mula sa pagkabigla ng matinding laban. Umuungol, sinubukan ng isa sa mga nilalang na atakihin ang misteryosong mamamana mula sa likuran ng hindi napapansin. Sumigaw si Zeha, binabalaan ang mamamana na may halimaw sa likuran niya. Nagulat, mabilis na lumingon ang mamamana upang harapin ang paparating na banta. Sa isang hampas, direkta niyang tinamaan ang halimaw at itinapon ito palayo. Tumilapon ang halimaw at malakas na bumangga sa isang pader na sinisira ang semento. Kahit pagkatapos ng tama, tumayo ang nilalang na nagpapakita ng ngipin sa galit, ngunit isang hiwa ng espada ang dumaan sa hangin at direktang tumama sa nilalang. Sa isang hampas, sumulong si Zeha at tuluyang tinapos ang nilalang. Naggrupo ang tatlo at muling lumitaw ang gintong nilalang para protektahan sina Haru at Zeha. Umuungol, naghanda ang mga natitirang nilalang para sa isang huling malawakang pag-atake. Nang makakita ng pagkakataon, umurong ang mga halimaw, tumakas sa labanan upang iligtas ang kanilang sarili. Nagulat, napagtanto ni Zeha at Haru na sa wakas ay nakaligtas sila sa malaking pag-atake. Pagkatapos ay lumapit ang mamamana, pinagmamasdan ang dalawa ng tahimik sandali. Sabi ni Haru kailangan nilang paalisin ang mamamana doon dahil mapanganib ang lugar. Isang bagong boses ang lumitaw, sinasabing tila hindi pa nila isinusuko ang pangangaso. Nakangiti, sinabi niyang bumalik siya para tingnan kung ano ang tinatakbuhan ng lahat. Habang inaalalayan ang mamamana, nagulat silang makilala ang taong dumating. Humakbang ng ilang beses, dahan-dahang lumapit ang Butterfly Tiger Squad sa tatlong mga ngaso. Nagbabala ang leader na kukunin nila ang lahat at sinabihan silang umalis kung ayaw nilang masaktan. Lumapit ang isa sa kanila at sinabing kahanga-hanga at mahalaga ang kanilang grupo. Buhat ni Zeha at Haru ang mamamana, iniisip kung gaano siya kahalaga. Sabi ng leader, hindi niya inaasahang makita sila doon at ang mga bayom ay sa kanila na ngayon. Sabi ni Zeha, siya ang nagpabagsak sa kanila at sinabihan silang umalis. Nakangiti, tinanong ng leader kung talagang hindi niya iniisip na lumaban. Pagkatapos ay sinabi ni Zeha na siya ang nagdala sa mga bayom doon sa simula pa lang. Sumang-ayon ang leader at sinabing kahit na, kukunin niya ang mga nilalang na kanyang pinaslang. Naiinis, tinawag silang magnanakaw ni Zeha at sinabi kay Haru na siya na ang bahala. Sinubukan siyang pigilan ni Haru, sinasabing nasa hangganan na siya ng kanyang lakas at hindi na makapagpatuloy. Kahit pagod na, ramdam ni Zeha ang bigat ng espada at ang sakit pa rin ng kanyang katawan. Mahigpit na hinawakan ng espada, nagpasya siyang kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari. Lumundag siya papalapit sa kanila, handa ng sumugod gamit ang espadang hawak. Napagtanto ng pinuno ng squad na hindi siya atras at naghanda ng bumaril. Gamit ang isang mata, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lipulin siya. Sa dalawang putok, bumaril siya ng walang pag-aalinlangan, ipinapakitang hindi siya nagbibiro. Sa matinding bilis, dalawa pang miyembro ang sumugod para sumali sa pag-atake laban sa kanya. Gamit ang kanyang espada, nagawa ni Zeha na ipagtanggol ang sarili mula sa mga putok ng may husay at bilis ng reaksyon. Sabay siyang inatake ng dalawang miyembro ng squad, pero ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Sumulyap sa gilid, maingat niyang pinanood ang mga galaw ng dalawang kalaban na papalapit sa kanya. Hawak ang espada, hinarap niya ang dalawa, naghahanda para sa isang ganting salakay. Ilang pag-atake gamit ang kuryente ang pinakawalan, at sinalag niya ang lahat ng iyon gamit ang kanyang espada. Nagtataka ang pinuno kung paano niya nagawa iyon gamit ang isang luma at kalawangin na talim. May seryosong ekspresyon, naghanda si Zeha para sa susunod na yugto ng matinding labanan. Matapos ang pagsisikap, napaluhod siya, lubos na pagod at wala ng lakas. Hawak ang kanyang leg, nagreklamo siya na bigla siyang hindi makahinga ng maayos. May bahagyang ngiti, nilapitan ng pinuno ng squad ang nakahandusay na binata. Sabi niya muntik na siyang makuha ng binata at dapat sana ay tumakbo na lang ito. Itinutok ang kanyang baril, naghanda siyang bumaril at tuluyan na siyang tapusin. Bigla, nagkapira-piraso ang baril ng pinuno na ikinagulat ng lahat doon. Mula sa malayo, isang lalaking nakahud ang nagsabing sapat na ang narinig niya sa usapang iyon. Hawak ang isang baril, sinabi niyang ayaw niyang pumatay ng sinuman habang nangangaso. Nagpatuloy siya, sinasabing wala silang pagpipilian kundi ang makialam sa laban. Inis na isinigaw ng pinuno ng squad ang pangalang Dojon, gulat sa kanyang paglitaw. Sinabi ni Dojon na isa siyang tulisan at hindi siya mag-aatubiling bumaril. Nagpa siya ang pinuno ng squad na umatras, sinasabing mapanganib na harapin si Dojon doon. Habang paalis, nagbanta siya na magbabayad sila sa paghadlang sa kanyang daan. Pinasalamatan sila ni Zeha sa pagligtas sa kanila at sinabi ni Dojon na hindi na kailangang magpasalamat. Sabi niya, binabawi niya lang ang pagtutok ng baril sa kanya kanina. Ngumiti si Zai, nagpaalam at muling nagpasalamat sa tulong. Bigla, bumagsak sa lupa ang mamamana, at isinigaw ni Zai ang pangalan niya. Nag-aalala, sinabi ni Dojeon na abala siya at kailangan niya ng tulong sa binata. Pagkatapos ay nagtanong siya kung wala bang sinuman doon na maaaring tumulong sa lalaking sugatan.
Nagbago ang eksena, ipinapakita ang kalangitan sa gabi sa isang kalmado at tahimik na lungsod. Mula sa isa sa mga gusali, isang bintanang may ilaw ang nangingibabaw sa kadiliman. Sa loob ng isang silid, nagtipon ng apat, at isa sa kanila ay nagreklamo tungkol sa liit ng lugar. Sinabihan siya ni Haru na huwag magsalita ng masama tungkol sa bahay. Kahit gaano ito kaliit, kumpleto naman ito. Tinanong ni Dojan kung talagang iniisip ni Ziha na labanan ang kanilang squad. Naguguluhan, tinanong ni Ziha kung sino ang mga paru-parong binanggit niya. Ipinaliwanag ni Dojan na isa itong marahas na grupo at mas mabuting huwag makisangkot sa kanila. Ngumiti si Zeya, sinabing nakuha niya ang mensahe at mukha namang mabait ang lalaki. Nakahiga, dahan-dahang nagsimulang magising ang mamamana, medyo lito at tuliro pa. Pagdilat ng kanyang mga mata, nagtaka siya kung nasaan siya at ano ang nangyari sa kanya. Sinabi sa kanya ni Haru na nasa bahay niya siya at hindi niya kailangang mag-alala. Tinanong ng mamamana kung ano ang nangyari sa mga bayom at sinabi ni Haru na inasikaso na nila sila. Pagkatapos ay inulit niya ang salitang bayom na parabang may naalala. Sunod, tinanong niya kung may nakita silang babae roon sa gitna ng kaguluhan. Inilarawan niya ito, at sinabi ni Dojon na hindi siya dapat naghahanap ng kung sino doon. Ipinaliwanag ng mamamana na nakarinig siya ng chismis na isang partikular na bayom ang lilitaw doon. Inilarawan niya ang bayom, binanggit ang isang tatuo ng paniki sa likod nito. Sinabi ni Zeha na wala ng ibang tao doon at tinanong kung kapatid niya ang babae. Pinisil ni Dudion ang balikat ng mamamana, ipinapakita ang interes sa kanyang kwento. Tinanong niya kung ang bayom na hinahanap niya ay may peklat sa mata. Inihayag ni Dugyon na hinahanap din niya ito at gustong malaman kung paano niya nalaman. Sinabi ng mamamana na inutusan ng Butterfly Tiger Squad ang kanilang team na tumakbo kapag nakita nila ito. Kinuha ang kanyang pana, sinabi niyang aalis na siya at pinasalamatan sila sa pagligtas sa kanya. Nagpakilala bilang si Juan, nakiusap siyang ipaalam sa kanila kung makita nila ang kanyang kapatid. Binuksan ang pinto, pinakiusapan siya ni Zaha na maghintay sandali at huwag munang umalis. Inabutan siya ng isang supot, sinabihan niya si Juan na kumain at magpalakas bago umalis. Nakangiti, pinanood siya ni Zaha, ipinapakitang masaya siyang tumulong. Kinuha ni Juan ang supot at nagpasalamat sa kanyang kabaitan. Medyo nahihiya pa rin sa lahat. Lumipat ang eksena sa isang syudad na nagliliyab at ang kalangitan ay nababalot ng maitim na usok. Ipinapakita ng isang karatulan na malapit sila sa pampublikong museo ng lungsod ng Sinsi. Sa lokasyon, sinabi ng isang grupo ng mga mangangaso na hindi na sila maaaring umatras at kailangan ng lumaban. Sumigaw ang isa sa kanila na hindi sila magtatagal at lahat sila ay mamamatay doon. Bigla, isa sa mga mangangaso ang tinamaan ng isang biglaan at di inaasahang pag-atake. Isa pang mangangaso ang nabigla sa isang napakabilis na atake. Gulat na gulat, nagtaka siya kung paanong nangyayari ito sa lugar na iyon. Nagulat siya dahil hindi pa niya narinig na gumagalaw ng pangkatan ang mga beyom. Pinangungunahan ang pag-atake, isang makapangyarihang nilalang ang nakatitig sa mga mangangaso na may mapanuring tingin. Lumipat sa isang lungsod na nagliliyab, ang gabi ay puno ng kaguluhan at pagkawasak. Sa malapit, ipinapakita ng isang karatula na 500 metro na lang ang layo ng pampublikong museo. Isang grupo ng mga mangangaso ang nag-utos na hindi na sila maaaring umatras sa anumang pagkakataon. Isang desperadong sumigaw, sinasabing sa takbo ng mga pangyayari, lahat sila ay mamamatay doon. Bigla, isa sa mga mangangaso ang direktang tinamaan ng isang napakabilis na atake. Pagkatapos noon, ang parehong mangangaso ay nabigla sa isa pang tama. Gulat sa eksena, nagtaka siya kung paano nangyayari ang lahat ng ito ngayon. Nagulat siya dahil hindi pa niya narinig na gumagalaw ng pangkatan ang mga beyon. Pinangungunahan silang lahat, isang makapangyarihang nilalang ang nakatitig sa mga mangangaso na may mapanuring tingin. Mabilis na kumilos, isa sa mga mangangaso ang naghandang gumamit ng isang uri ng espesyal na kakayahan. Inis sa sitwasyon, sumigaw siya sa mga halimaw sa harap niya, ngunit isa pang mangangaso ang nabigla at tinamaan ng ilang malalang suntok. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumitaw at umatake, na naging sanhi ng pagbitak ng lupa dahil sa epekto. Habang tumataas ang alikabok, nanginginig ang lupa, at kumakalat ang makapal na usok sa buong lugar. Habang kumikinang ang kanyang mga kuko, ipinahayag niya na sa wakas ay malinis na sa mga kaaway ang lugar. Pagkatapos ay binati ni Hupo si Moro sa magandang trabahong ginawa niya doon. Di nagtagal, ilang iba pang bayom ang nagtipon sa kanila, bumubuo ng isang malaking hukbo ng mga halimaw. Inutusan ni Hupo si Moro na suriin ang mga nasawi at maghanda na muling kumilos. Nanginginig, isang mangangaso ang may hawak na bomba, naghahanda para sa isang desperadong pag-atake ng pagpapakamatay. May tingin ng puot, hinarap niya ang mga halimaw, handang isakripisyo ang sarili. Mula sa malayo, pinapanood ni Hupa ang mangangasong umuubo at gumagapang sa usok. Sa tabi niya, tiningnan siya ni Bolty na may ngiti, nagulat na buhay pa siya. May isang ngisi, pinagmamasdan niya ang mangangaso na may mapanghamong tingin. Isang peklat sa kanang mata ni Bolty ang nahayag, ipinapakita ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat. Nakangiti, sinabi niyang napakaswerte ng mangangaso na buhay pa.
Sabi ni Bolty, hindi man lang napansin ng iba at nakakainip daw yon. May mapanuring tingin, sinabi niyang hahayaan niyang sumigaw ang mga ngaso habang nabubuhay pa ito. Pagkatapos ay bumuo siya ng isang bolang apoy, sinasabing mas masaya ito kaysa sa paraan ni Maro. Direktang tinamaan, isang sigaw lang ng sakit ang nagawa ng mga ngaso. Nasusunog, sumisigaw siya habang mabilis na nilalamon ng apoy ang kanyang buong katawan. Sumisigaw, naghihirap sa pagkasunog ang lalaki habang pinanonood ni Bolty ang eksena. Mula sa malayo, si Hupo ay nanonood lang ng walang ipinapakitang emosyon. Pagkatapos ay pinatay ni Bolty ang apoy sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Sa gilid, pinagmamasdan ni Hupo ang eksena na may pagkadismaya. Sa isang flashback, isang lalaki ang sumisigaw sa sakit habang pinahihirapan sa isang ritual. Kabilang sa iba pa, isang lalaki ang tinamaan ng atake ng sibat. May seryosong ekspresyon, pinapanood ni Hupo ang eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Hinawakan ang balikat ni Bolty, tila binibigyan siya nito ng direktang utos. Tinanong ni Hupo kung plano ba niyang ibaba ang sarili sa antas ng mga halimaw na kanilang pinapatay. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi dapat makahanap ng kasiyahan sa pagpatay sa iba. Pinapayuhan siya, sinabi niyang ang kanyang paghihiganti ay dapat mabilis at walang sakit. Sa isang mabilis na pag-atake, agad na naputulan ng ulo ang naunang hunter. Tinapos niya sa pagsasabing ang sakit na ipinadama sa mga kaaway ay babalik din sa kanila. Sinabi ni Hupo na hindi nila maaaring ulitin ang mga pangyayari mula 4,000 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lumipat sa susunod na distrito ng lungsod. Inutusan din niya sina Moro at Bolty na scout ang District 7. Kinuyom ang kanyang kamao, sinabi niyang sakupin ang distrito bago mag-umaga. Pinamumunuan ang grupo, ibinigay niya ang utos na lipulin ang lahat ng lahi ng Gom. Sa ibang lugar, isang butas ang bumukas sa lupa na may nakabibinging ingay. Sabi ni Bolty hindi niya maintindihan si Hupo at pinahirapan sila ng tribong Gom. Nagpatuloy siya, sinasabing ang sakit ang tunay na kumukumpleto sa paghihiganti. Sabi ni Moro utos iyon ng pinuno pero mukhang hindi pa rin kontento si Bolty. Hindi kontento. Ipinapakita ng isang karatula na 1 kilometro na lang sila mula sa intersection ng District 7. Lumingon si Bolty, nakakaramdam ng kakaibang presensya na papalapit sa kanila. Isang madilim na enerhiya ang nagsimulang lumabas, pumapalibot sa isang misteryosong lalaking nakasuot ng hood. Sabi ng figura, dapat silang magtanim ng sama ng loob sa mga tao para sa lahat ng nangyari. Habang nakalutang sa hangin, sinabi niyang naparito siya para mag-alok ng isang bagay na makabubuti sa lahat. Sabi ni Moro wala silang oras para pansinin siya ngayon. Sumasang-ayon, lumingon si Bolty at sumugod gamit ang kanyang mga kuko, handang umatake. Ang lalaking nakahood ay tumakbo ng mabilis, papalayo. Sa isang paikot na atake, sinubukan siyang tamaan ni Bolty, pero umilag ito. Sinulyapan siya ni Maro, nagulat sa bilis at liksi ng figura. Isang malakas na pagsabog ang naganap na nagpayanig sa sahig ng gusali. Sa gitna ng usok, isang malaking ulap ng alikabok ang umangat sa rooftop. Nakahiga sa sahig, sinabi ng figura na ito ay isang biglaan at hindi inaasahang pag-atake. May bahagyang ngiti, tumayo siya, ipinapakitang walang epekto ang atake. Pagkatapos ay sinabi niya na mas napapadali nito ang kanyang pakikipag-usap. Nagulat si Bolty, hindi maintindihan kung paano niya napigilan ang atake ng ganoon kadali. Naiinis, sinusubukan ni Maro na kumawala, sinasabing nakakahiya ang sitwasyon. Gamit ang kanyang mga kuko, sinusubukan niyang palayain ang sarili, ngunit hindi makagalaw. Patuloy siyang nagpupumiglas, ngunit napakalakas ng enerhiyang pumipigil sa kanya. Sabi ng nakahood na figura, walang saysay yon at hindi siya sapat na malakas. Binabasag ang sahig, mas hinigpitan pa ng figura ang pagpigil kay Moro. Napagtanto ni Moro na ang figura sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong tao. Sabi ng figura, hindi iyon mahalaga at naparito lang siya para mag-alok. Ngumiti siya at tinanong kung gusto nilang dalawa na pakinggan ang kanyang alok. Sa headquarters ng squad, bumabalot ang tensyon sa kanilang lugar ng trabaho. Sabi ng leader, sila ang kumuha ng mga pabuya at nagbanta sa kanila. Sabi ng isang lalaki, hindi niya ito sisisihin, pero bilang kapalit, gusto niya ng pabor. Ngumiti si Commander Dong Chiol at sinabing gusto niyang dalhin sila sa kanya. Nagulat ang leader ng squad dahil sila mismo ang klase ng talento na kailangan nila. Paglabas ng kwarto, isinara niya ang pinto na may mahinang kalabog ng metal. Nakakuyom ang kamao, iniisip niya kung kailangan ba talaga nila ang dalawang iyon. Nagrereklamo siya, sinasabing dapat silang mamatay, pero ang utos ay dalhin sila ng buhay. Sinabi sa kanya ng isa pang team leader na huwag na siyang tawaging sir at mag-relax. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang hawak ng leader sa kanyang kamay. Kumukurap, nagpakita siya ng bahagyang kaba at pag-aalala. Ngumiti, tinawag niya ang isa pang leader at tinanong kung pwede ba siya. Tinanong niya kung sino sila at sumagot ang isa na sila ay mga biome hunter. Ipinaliwanag ang sitwasyon, ibinunyag niyang gustong makilala ng commander ang dalawang magnanakaw. Tinapos niya sa pagsasabing ang kasamaan ay dapat alisin at tanggalin sa lipunan. Hawak ang tainga niya, nakaramdam si Seha ng abala at bahagya itong kinamot. Kinakamot ang tainga niya, iniisip niya kung may nagsasalita ng masama tungkol sa kanya.
Sabi ni Doja iyon ay kukuha siya ng merienda, at nag-order sina Haru at Zaiha. Dala ang mga inumin, binabasa niya ang balita tungkol sa grupo na nag-anunsyong sasagutin nila ang mga gastos. Umiinom ng soda, sinabi niyang nasanay na siya sa mga regalo at halos makalimutan na. Tinanong ni Zaiha kung gaano katagal planong manatili ni Dojayon at sumagot siyang makikipagtulungan siya. Nagulat, tinanong ni Zia kung hindi ba siya nalulungkot lang. Nanahimik si Dogyon sandali, nakatitig lang sa kanyang mangkok ng pagkain. Nag-iba ng usapan, tinanong niya kung narinig ba nila ang nangyari sa District 6, nagpatuloy siya, sinasabing kahit ang armadong puwersa ay hindi kayang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Tinanong ni Zia kung bakit sunod-sunod nilang inaatake ang mga distrito. Sabi ni Dogyon, iniisip din niya yon at parang tinapos niya sa pagsasabing tila pinaglalaruan lang sila. Sabi ni Haru, ligtas sila sa District 1-0 at pinagalitan siya ni Zia. Habang kumakain, pumuri si Dogyon at sinabihan siya ni Zia na huwag magsalita ng puno ang bibig. Pasulyap, iniisip ni Zia kung ano ang nangyayari sa sandaling yon. Pinapanood siya ni Dogyon, kinukwestiyon din ang kakaibang sitwasyon na nangyayari doon. May nagliliwanag na mga mata, tila naramdaman ni Haru ang isang presensyang mabilis na papalapit sa kanila. Sinabi niya na tila dumating na rin sa wakas ang mga biyom sa kanilang lokasyon. Sa isang ampunan, isang malaking itim na usok ang papalapit, na ikinatakot ng lahat doon. Sumigaw ang isa sa mga guro, sinasabihan ang mga bata na manatili sa kanilang likuran para sa proteksyon. Sabi ni Moro, tama ang desisyon niyang sundan ang kaibigan niyang si Bolty. Sabi niya, mas kapaki-pakinabang ang misteryosong kasama kaysa sa kanyang inaakala. Nagreklamo ang isang halimaw, sinasabing abala ang iba sa mga nakakainip na bagay. Nag-alok ang isa pang halimaw na paglaruan ang ilan sa kanila dahil hindi naman nila sila maaaring kunin. Natakot, umurong ang isa sa mga guro, takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Nabitag sa isang web ng enerhiya, nagtataka ang halimaw kung ano yon. Gamit ang kanyang espada, naghahanda si Zia na atakihin ang halimaw na nahuli sa bitad. Pagkatapos ay lumapit siya at tinanong kung ayos lang ang guro at ang mga bata. Matapos iligtas ang lahat, iniisip niya kung nasaan sina Haru at Dojan. Tinawag siya ng isang batang lalaki, hinihila ang kanyang manggas. Lumuhod si Zia at tinanong kung anong problema at kung nasaktan ba siya. Itinuro ng bata, sinasabing isa sa kanyang mga kaibigan ay natrap pa sa dalawa ni Floor. Isang nilalang ang nagmamasid sa lugar, nakatayo ng hindi gumagalaw at alerto sa anumang kilos. Nakatago, nanginginig sa takot ang isang batang babae, mahinang tinatawag ang kanyang mga magulang. Isang anino ang biglang lumitaw, at siya'y napasiksik, takot na takot sa kung ano ang darating. Umungol ang nilalang, ipinapakita ang mga ngipin at kuko nito sa isang nagbabantang paraan. Pumasok ang halimaw sa silid at isang lalaki ang nakatayo sa may pinto na nanonood. Pasulyap, tila napansin ng nilalang ang presensya ng lalaki. Sinabi ng lalaki na hindi niya alam na may mga tao pa sa abandonadong lugar na iyon. Nagbuntong hininga, naghanda si Zaha na umakyat sa itaas at iligtas ang batang naiwan. Sa isang talon, ginamit niya ang momentum para mabilis na makarating sa itaas na palapag. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang sarili patungo sa bintana, naghahandang pumasok sa silid. Nakakrus ang mga braso, inihanda niya ang sarili para basagin ang salamin. Binasag ang bintana, pumasok siya sa silid, handa nang sumagip. Pagpasok sa silid, bigla siyang natigilan nang may mapansin siyang hindi inaasahan sa loob. Pagtingin sa ibaba, nakita niya ang lalaking nakatayo sa gitna ng mga halimaw na natalo na. Lumingon sa bagong dating, direktang tinanong ng lalaki kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya roon. Pumasok ang halimaw sa silid na palapit ng palapit sa umiiyak na maliit na babae. Sinabi niya na hindi niya alam na may mga tao pa at na siya ay maswerte. Tumalon para umatake, sinabi niya na ngayon ang kanyang maswerteng araw para makahanap ng biktima. May kislap sa kanyang mga mata, naghanda ang lalaki na labanan ang nilalang. Sa mabilis na galaw, umiwas siya at sinabihan ang halimaw na bumalik sa pinanggalingan nito. Sinabi niya na babalik siya sa kanyang ginagawa, tinutukoy ang maliit na babae doon. Tinitingnan ng babae, naghanda ang halimaw na ipagpatuloy ang pag-atake na sinimulan nito. Tinamaan sa ulo, nagulat ito sa isang suntok na nagpatalsik dito sa gilid. Sa pagbagsak ng dalawang halimaw, ipinuwesto ng lalaki ang kanyang sarili para protektahan ang takot na babae. Hindi makapaniwala na palunok ang nilalang, gulat sa lakas ng misteryosong lalaki. Gamit ang isang malaking sandata, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang isang napakahusay na biome hunter. Nagbuntong hininga siya na nagpapakita ng kaunting pagod mula sa laban na katatapos lang. Ngunit may aninong lumitaw at napagtanto niyang bumangon muli ang isa sa mga halimaw. Sinasabi ng nilalang na siya ang may kasalanan at kailangan niyang magbayad. Pinamumunuan ng grupo, inutusan ng halimaw ang lahat na sabay-sabay na atakihin ang hunter. May seryosong mukha, nagbigay ito ng utos na patayin siya ng mga halimaw. Tumalon sa labanan, sumugod ang lalaki upang labanan ang grupo ng mag-isa. Sa ibang lugar, isang hunter ang desperadong tumatakbo para makatakas sa isang grupo ng mga biome. Sa isang hagupit, natalo niya ang lahat ng halimaw sa kanyang daan.
Pinupunasan ang kanyang luha, narinig ng maliit na babae na sinabi niyang huwag nang mag-alala. Pagkatapos ay sinabi niyang titiyakin niyang makakauwi siya ng ligtas. Tumawa ang nilalang, natutuwa sa eksenang nagaganap sa harapan nito. Sabi nito ay tatawagin niya ang sarili niyang kuting kung makakaligtas ang hunter. Balik sa kasalukuyan, ang naunang halimaw ay nakahandusay na talunan sa lupa. Sa silid, lahat ng mga halimaw ay natalo ng hunter at ni Zeha ng magkasama. Sa isang pasulyap, pinagmasdan ni Zeha ang misteryosong lalaki na nagligtas sa kanila. Habang nakapatong ang sandata sa kanyang balikat, muli niyang tinanong kung sino ang misteryosong binata. Nabasag ang dulo ng kanyang sandata at napagtanto niyang nasira ang bagay na yon. Napapaligiran, napagtanto ni Zeha na naging mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Sa labas, nagyakapan ang dalawang nailigtas na bata, masaya at gumaan ang loob. Pinupuri ang lakas ni Juan, nagpakilala si Zeha at tinanong ang kanyang pangalan. Kinakamayan siya, nagpakilala ang hunter bilang si Juan. Mula sa malayo, dumating si Haru at Dogen na tumatakbo, nag-aalala sa nangyari. Nagtanong si Dogen kung nasaan ang mga biyom, at sinabi ni Haru na hindi na niya sila maramdaman. Sinabi ni Zeha na naasikaso na nila sila at nagtanong kung bakit sila nagtagal. Ipinakilala ni Zeha si Juan, at sinabi ni Haru na isa siyang mabuti at makatarungang tao. Sa isang pasulyap, tila biglang may napansin si Haru na kakaiba kay Juan. Pagkatapos ay tinanong ni Haru si Dogen kung bakit siya nagpapakita ng labis na galit. Tinutok ang kanyang sandata kay Juan, bumalot ang tensyon sa pagitan ng mga hunter. Sinabihan ni Dogen si Juan na lumayo kay Zeha, sinasabing amoy bayam siya. Hindi naiintindihan ang akusasyon, tiningnan lang siya ni Juan nang may pagkagulat. Hawak ang kanyang sandata, direktang tinanong ni Dogen kung ano talaga siya. Itinaas niya ang sandata, naghahandang bumaril anumang oras. Sinabihan siya ni Haru na itigil ang pagbati sa mga tao nang may hawak na sandata. Iginigit ni Dogen, sinasabing amoy bayam siya, ngunit hindi sumasang-ayon si Haru. Sabi ni Zeha, mabait siyang tao, at tinawag siyang interesante ni Juan. Tinatanong ni Zeha kung kilala niya ang isang bayom na nagngangalang Bolti, at tila nakilala ni Juan ang pangalan. Bigla, isang putok ang dumaan at tumama sa lupa malapit sa kanilang mga paa. Lumulutang si Dogen sa hangin, pinipigilan ni Haru, na pumipigil sa kanya na umatake muli. Sinabi ni Juan na hindi niya maaaring palayain ang isang taong namamaril ng mga tao ng ganoon. May ngiti, tila natutuwa siya sa sitwasyong nagaganap. Pagkatapos ay isiniwalat niyang pinatay ni Bolti ang kanyang kasintahan, at naghahanap siya ng paghihiganti. Pinapayuhan si Dogen, sinabi niyang kailangan niyang alisin ang masamang ugali ng pamamaril. Sinabihan ni Haru si Dogen na humingi ng tawad, sinasabing marangal ang maitama ng iba. Kumukurap, ipinapakita ni Dogen na hindi niya talaga nagustuhan ang sitwasyon. Sabi ni Juan, nasira ang kanyang sandata at oras na para maghanap ng bago. May seryosong tingin, sinabi ni Juan na wala siyang iniiwang pagpipilian kundi. Inimbitahan ni Dogen si Juan na sumama at sinabi ni Haru na ganoon lang talaga siya. Ipinaliwanag ni Haru na hindi alam ni Dogen kung paano ipahayag ng maayos ang kanyang damdamin. Nagbago ang eksena, ipinapakita ang isang lungsod sa gabi na may mga ilaw ng gusali na nagniningning. Pagbukas ng manhole sa gitna ng kalye, nagbago ang eksena sa isang napakadilim na lugar. Nakatali ang kanilang mga kamay, maraming tao ang dinalang bilanggo sa isang ilalim ng lupa na pasilyo. Sinabi ni Bolti sa lalaki na huwag mag-alala dahil hindi pa nila siya papatayin. Pagkatapos ay isiniwalat niya na lahat ng naroroon ay mamumuhay ng bagong buhay sa madilim na lugar na yon. Sa loob, pinipilit magtrabaho ang mga bilanggo sa ilalim ng pagbabantay ng mga nilalang. Sa likod ng mga rehas, ibang mga tao ang nakakulong, naghihintay sa pinakamasamang posibleng kapalaran. Lahat sila ay nakakulong sa isang malaking selda, kung saan tila walang paraan para makatakas. Sa wakas, isiniwalat ni Bolti na mamumuhay sila roon na parang mga alagang hayop lamang. Desperado, sinusubukan ng mga bilanggo na tumakas, ngunit walang matatakbuhan. Ang ibang mga bilanggo, takot na takot, ay nagsisiksikan sa sulok ng selda, takot sa kung ano ang darating. Hinihila ang isang lalaki sa pamamagitan ng lubid, inutusan siya ni Bolti na buksan agad ang imbakan. Nagmamakaawa ang lalaki para sa kanyang buhay, at sinabi ni Bolti na lahat ng tao ay pareho ang sinasabi. Sinabi niyang gusto lang niya ang mga sigaw at sakit, sinasabihan ang lalaki na maghintay. Nanginginig sa takot ang lalaki, kumakapit sa rehas ng selda gamit ang mga pinagpapawisang kamay. Pagkatapos ay dumating si Moro, at sinabi ni Bolti na kararating lang niya mula sa reconnaissance mission. Sabi ni Bolti, gusto niya ang lugar dahil magagawa niya ang anumang gusto niya sa mga tao. Nag-iisip siya kung mapagkakatiwalaan nila ang kahina-hinalang nilalang na nagpadala sa kanila doon. Sinabi ni Moro na i-enjoy muna nila ang paghihiganti at ang pista ng mga tao sa ngayon. Nagpatuloy siya, sinasabing kapag nabawi na nila ang kanilang kapangyarihan at mga kuko, kikilos na sila. Nagtapos siya sa pagsasabing papatayin nila ang misteryosong nilalang kasama ng iba pang mga tao. Tumatawa, sinabi ni Bolti na sila ang huling hahalakhak sa dulo. May seryosong ekspresyon, sinabi ni Moro na sabik siyang makilala ang tinatawag na Zahu.
Sa loob ng selda, nakatingin ang mga bilanggo sa takot, hindi alam kung ano ang gagawin para makatakas. Sa loob ng selda, lumalayo ang mga bilanggo kay Zahu na nag-iisang nakaupo sa sulok. Nagrereklamo si Bolty na hindi pa niya kinakain ang alinman sa mga taong inaalok sa kanya. Sinasabi niyang hindi pa naabot ni Zahu ang kanyang limitasyon at tinawag siyang mahina. Sabi ni Bolty, palalayain niya siya kung kakain siya, ngunit tumanggi si Zahu na sumunod. Sabi ni Zahu, maaari silang mamuhay ng payapa dahil hindi na nila kailangan ng mga tao. Sabi ni Bolty, sila ang nagsimula nito at tinanong kung nakalimutan na ba niya ang pagtataksil ng mga gom. Galit, sinigawan niya si Zahu na umurong sa takot sa biglaang pagsiklab ng galit. Sabi niya, gumugol sila ng hindi mabilang na taon sa mundo ng anino dahil sa mga gom. Pagkatapos ay tinanong ni Zahu kung iyon ba ang dahilan kung bakit niya pinaslang si Naray. Sa isang sulyap sa gilid, nagulat si Bolty sa tanong at natahimik. Inihayag niya na itinutok ni Naray ang kanyang sandata sa kanila dahil lamang sa mga tao. Sabi ni Bolty na sinumang pumanig sa mga tao ay kalaban nila. Walang exempted. Tinanong niya sa huling pagkakataon kung kakainin ni Zahu ang isang tao o hindi. Habang naggangalit ang kanyang mga ngipin, sumigaw si Zahu na hindi niya kaya at hindi niya sila kakainin. Sabi ni Bolty na wala siyang ibang pagpipilian kundi gumawa ng marahas na hakbang. Nagbago ang eksena, ipinapakita ang isang lalaking nakaposas ang mga kamay sa mga bakal na tanikala. Hila-hila ang mga kadena, nahihirapan siyang maglakad. Ika-ika sa isang sugatang binti. Pagod at sugatan, mabigat ang kanyang paghinga. Puno ng dumi at dugo ang kanyang mukha. Tinanong ni Zahu kung ano ang ginawa niya, at sinabi ni Bolty na inihanda niya ito, lalo na para sa kanya. Sabi niya na nakaligtas ang lalaki sa pagpapahirap ng walang ingay, kaya itinago niya ito. Ibinagsak ang lalaki sa lupa, sinabi niya na hahayaan niyang kunin ito ni Zahu. Sa pag-amoy sa lalaki, tila may naamoy si Zahu na isang pamilyar at kakaibang halimuyak. Pagkatapos ay tinanong ni Bolty kung hindi ba siya natatakam sa bihag na yon. Sinabihan niya si Zahu na kumagat sa malambot na laman, sinusubukang gisingin ang kanyang mga likas na ugali. Sa isang hampas, sinuntok ni Zahu ang lupa, inilalabas ang lahat ng kanyang galit at pagkadismaya. Habang tumataas ang alikabok, makapal na usok ang pumuno sa buong lugar. Habang humihinal, sumigaw siya na hindi siya magiging isang halimaw tulad ni Bolty. Mula sa likod ng mga rehas, pinanood lamang siya ni Bolty nang may mapanukso at walang pakialam na tingin. Tumalikod siya, sinabi kay Zahu na gawin ang anumang gusto niya at umalis. Humihingal, sumandal sa pader ang pinahirapang lalaki, sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Lumipat ang eksena sa isang shopping mall sa lumang distrito ng lungsod ng Cincy. Nagtataka ang isang tindera kung ano ang hawak ng lalaki habang dumadaan ito sa kanya. May hawak na maskara, isang lalaki ang naglalakad sa mga abalang kalye ng malaking lungsod. Gamit ang maskara, nakita niya na ang isang lalaking nakaupo doon ay dating isang hari. Nagpatuloy siya, nakikita na ang isa pang lalaki ay isang gobernador at isang babae, isang inspektor. Isinuot ang maskara, sinabi niya na ito ay eksakto sa kanyang iniisip noon. Pagkatapos ay inihayag niya na sa pamamagitan ng maskara, nakikita niya ang mga nakaraang buhay ng mga tao. Ngunit nang tingnan niya ang grupo, nagulat siya sa isang bagay na hindi pa niya nakikita. Napagtanto niya na ang mga taong iyon ay may eksaktong parehong nakaraang buhay tulad ng iba. Determinado, sinabi niya na kailangan niyang sundan ang grupo para maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa isang flashback, ipinakilala ng isang lalaki ang kanyang sarili bilang si Sain, isang ordinaryo at normal na binata. Ipinaliwanag niya na isang araw, isang malupit na krimen ang naganap sa Mount Inwang sa lungsod. Ang insidente ay nagsimula ng isang digmaan sa pagitan ng mga mangangaso at ng mga nilalang na kilala bilang Bayomi. Ngunit nagbago ang lahat nang makaharap niya ang isang Bayom sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nilamon siya ng buhay at nanatiling nakakulong sa loob ng tiyan ng nilalang sa loob ng maraming araw. Sakit at takot ang bumalot sa kanya, kaya nahirapan siyang manatiling may malay doon sa loob. Nang akala niya ay katapusan na, nakakita siya ng isang liwanag at sinubukang abutin ito. Pagkatapos ay nagdulot ng malaking pagsabog ang liwanag, ganap na nilamon ang nilalang. Sa gitna ng pagsabog, nakita niya ang kanyang sarili na lumulutang, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Pinapanood niya ang eksena, ang maliwanag na ilaw ay nagbibigay liwanag sa isang bahagi ng kanyang mukha. Sa lupa, isang kakaiba at mahiwagang bagay ang lumitaw sa gitna ng matinding liwanag. Nakikita niya ang kanyang sarili na nakatayo doon habang ang bagay ay nakalatag malapit sa kanyang mga paa. Pabalik sa kasalukuyan, nanginginig siya sa kama, takot at ginigimbal ng ulan. Nakaupo sa kama, nanginginig siya, hindi makapaniwala na nakaligtas siya ng buhay. Kahit pagkatapos makatakas, dumanas siya ng patuloy na mga yugto ng takot at pagkabalisa. Pagkatapos kumalma, iniisip niya kung ano talaga ang bagay na yon na kanyang kinuha. Naghihilamos ng tubig sa kanyang mukha, sinusubukan niyang ayusin ang kanyang sarili pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Napagtanto niya na ang bagay ay mukhang isang maskara at ito ay isang piraso ng isang Bayom. Gamit ang maskara, mayroon siyang pangitain ng isang mandirigma na nangangakong mangunguna sa daan.
Sa pangitain, nanunumpa ang mandirigma na magdadala ng kapayapaan sa kanyang lupain ng tuluyan. Nakikita niya ang isang lalaking may lahinghalo na nakikipaglaban sa Bayom gamit ang kanyang espada. Ngunit tila naghihirap ang lalaki sa hindi malamang dahilan kahit na matapang siyang lumalaban. Nakaupo sa sahig, iniisip niya kung nababaliw na ba siya at nakakakita ng mga bagay-bagay. Mula noon, sinimulan niyang obserbahan ang mga tao gamit ang kapangyarihan ng biomass. Sa paglipas ng panahon, natuklasan niya na ang bagay ay naglalaman ng kapangyarihang makita ang nakaraan. Sa ibang araw, isinuot niya ang maskara para ipagpatuloy ang kanyang karaniwang pagmamasid, ngunit nakatagpo siya ng mga taong may kaparehong nakaraang buhay sa kanya. Hawak ang maskara, sinabi niya na binabagabag siya nito at kailangan niya ng mga sagot. Determinado, sinabi niya na dapat niya silang sundan upang maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa isang tindahan ng armas, naghahanda ang grupo para sa isa pang pangangaso ng mga Bayom. Nagulat, sumigaw siya sa tindero. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig, sinabi ng tindero na mataas ang presyo dahil ito ay isang pambihirang item sa merkado. Nagpatuloy siya, sinasabing ang sandata ay magaan, matibay, at isang luxury item. Sabi ni Dojen na iba ang presyo noon, ngunit iginiit ng tindero na nagbago na ang merkado. Naiinis, kinuwestiyon ni Dojen ang presyo, at sinabi sa kanya ng tindero na huwag itong bilhin kung ayaw niya. Pinapanood ni Sain ang eksena at napagtanto niyang mayroong talagang mali sa sandatang iyon. Nakikialam, sinabi niya na hindi iyon dahilan para lokohin ang mga customer ng tindahan. Inihayag niya na ang sandata ay isang libreng bonus at ang tindero ay hindi tapat. Hawak ang sandata, pinilit ni Dojen ang tindero na walang pagpipilian kundi sumuko. Inalok ng tindero ang sandata sa halagang 800 milyon, ngunit sinabi ni Sain na ito ay 300 milyon. Sabi ni Sain na ang sibat ay isang bonus at ang 300 milyon ay isang makatarungang presyo. Dumating ang ibang mga mangangaso at nagreklamo ang tindero na hindi siya makatwiran. Nagsimulang magtaka ang ibang mga mangangaso kung niloko rin sila ng tindero noon. Napagtantong nasa gipit siya, naiintindihan ng tindero na naging napakasama na ng sitwasyon. Pinanood ni Dojen at Sain ang tindero na nagsisisi sa pagkawala ng ganoong kalaking benta. Nairita, inihagis ng tindero ang sandata sa counter at sinabihan silang kunin ito at umalis. Pag-alis sa tindahan, nagdiwang ang grupo dahil nabili nila ang sandata sa magandang presyo. Nagpasalamat si Juan sa kanila para sa tulong at inihayag na hindi pa siya nakapanghuli ng Bayom kailanman. Inimbitahan siya ni Sain na sumama sa kanila sa pangangaso, ngunit natigilan siya. Inanyayahan siya ni Zaha na kumain, ngunit iniisip ni Sain na hindi ito magandang panahon. Malalim ang iniisip, nagtataka si Sain kung anong uri ng nakaraang buhay ang nakita niya. Iniisip niya na maaaring ito ay isang veterano ng digmaan dahil tila ganoon. Bigla, lumitaw si Juan na pajuang-jewang, papalapit sa grupo sa isang kakaiba at mabagal na paraan. Naabutan niya sila at lumingon si Sain na nagulat sa kanyang hitsura. Tinanong ni Zaha kung paano niya sila natagpuan at bakit siya sobrang sugatan. Sabi ni Juan na hinahanap niya sila at kailangan niya ang tulong ng lahat. Kinuyom ang kanyang kamao, sinabi niya na walang naniniwala sa kanyang mga salita tungkol sa pagdukot. Inihayag niya na nakita niya ang mga Bayom na dumudukot ng mga tao at nandoon din si Bolty. Nagulat si Dojen at Juan na marinig muli ang pangalan ni Bolty. Nanginginig ang mga kamay, sinabi niya na maaaring kinuha ng buhay ang kanyang kapatid na babae. Habang nakalagay ang kamay sa kanyang dibdib, nagmamakaawa siyang tulungan siyang iligtas ang kanyang kapatid. Lumipat ang eksena sa isang lungsod sa gabi, ang mga ilaw ng gusali ay nagniningning ng maliwanag. Sa isang abalang kalye, magkasamang naglalakad ang grupo habang pinapanood ang mga tao. Sabi ni Juan, dito nagtatago ang mga Bayom sa buong panahon. Itinuro niya ang isang malaking gusali, isang abandonadong department store. Nagulat si Zaha, at sinabi ni Juan na nakita niya ang nangyari sa sarili niyang mga mata. Ipinaliwanag niya na nakita niya ang isang grupo ng mga Bayom na isinasakay ang mga tao sa isang truck sa halip na lamunin sila. Dahil sa pagkausyoso sa eksena, nagpasya siyang sundan ang truck para makita kung saan ito papunta. May pawi sa kanyang mukha, sinabi niya na doon niya natagpuan ang Bayom na kumuha sa kanyang kapatid. Inihayag niyang naroon si Bolty, pinamumunuan ang operasyon ng pagdukot sa mga tao. Sa isang pasulyap, sinabi ni Dojon na ang plano ay gamitin ang parehong paraan. 2 gwardiya ang lumitaw sa paradahan, ginagawa ang kanilang gabi-gabing pag-ikot. Biglang lumitaw sina Dojon at Haru, ginulat ang mga gwardiya sa kanilang presensya. Bago pa sila makakilos, ginapos sila ni Haru gamit ang isang gintong lubid na enerhiya. Samantala, ang truck na sinundan ni Juan ay pumasok sa underground parking garage ng gusali. Dahil napasuko na ang mga gwardiya, sinabi ng isang miyembro ng grupo na siya na ang bahala. Huminto sa gate, biglang nagpreno ang driver ng truck para maiwasan ang banggaan. Kumatok sa bintana, sinabihan ng nagpanggap na gwardiya ang driver na ihinto ang sasakyan. Ibinaba ang bintana, tinanong ng driver kung may problema ba sa truck. Kinakabahan, sinabi ng driver na kukunin niya ang mga papeles at binuksan ang glove compartment. Ibinalik ng gwardiya ang dokumento, sinabing maayos naman ang lahat at humingi ng paumanhin sa abala.
Sa upuan ng pasahero, nagtataka ang nilalang kung bakit napakainis ng gwardiya. Sa isang mapanganib na tingin, nag-iisip ang nilalang kung dapat na ba niyang tapusin ito. Tumingin sa gilid ang driver, napansin ang kakaibang galaw sa labas. Sa rearview mirror, nakita niya si Juan na mabilis na papalapit para atakihin ang truck. Hawak ang kanyang pana, naghahanda si Juan na panain at patigilin ang truck, ngunit nagulat siya sa isang atake na bumasag sa windshield ng truck. Pagkatapos ay sumulong ang truck, pumasok sa garahe at patungo sa sublevel ng gusali. Nang bumukas ang truck, nagulat ang mga dinukot na tao nang makita ang mga halimaw na naghihintay sa kanila. Nakaupo ng pabilog, pinaliligiran ng mga nilalang ang mga tao na walang matatakasan. Mula sa itaas, pinapanood ng grupo ng mga mangangaso ang eksena, handa na para sa malaking pagsagip. Huminto ang truck at may narinig na tunog ng isang bagay na gumagalaw sa di kalayuan. Nakatigil at tahimik, naghihintay ang truck ng utos para umabante. Samantala, dalawang bayom ang naghihintay sa harap ng elevator sa basement ng gusali. Nagreklamo ang isa sa kanila, nagtataka kung bakit ang tagal dumating ng iba. Dumating ang elevator, at nagdiwang ang halimaw na sa wakas ay narating na nila ang tamang palapag. Habang bumubukas ang pinto, nagreklamo siya sa pagkaantala, ngunit sinabing naintindihan niya ang kasiyahan. Sa gulat na ekspresyon, natigilan siya sa pagsasalita nang makita kung sino ang nasa loob ng elevator. Nakatutok ang baril, bumati lang si Dojo ng hinamay ngisi. Sa ibang lugar, ang tunog ng isang bagay na nahuhulog ang bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Tinanong ni Bolty kung hindi pa kumakain si Zahu, napansin na mukha itong mahina. Tinanong niya kung sinusubukan ni Zahu na gutumin ang sarili, ngunit tumanggi si Zahu na kumain. Sa isang mapanuyang tingin, sinabi niya, kung hindi kakain si Zahu, sila ang kakain. Lumalapit sa mga bilanggo, naghahanda siyang biglang atakihin ang isa sa kanila. Desperado, nagmakaawa ang mga bilanggo para sa kanilang buhay, sinasabing hindi sila masarap. Itinuro ng isa sa kanila si Zahu, iminungkahi na kainin na lang siya ng halimaw. Sabi ng lalaki, malakas daw ito at siguradong mas masarap. Sa isang pasulyap, tila pinag-isipan ng halimaw ang mungkahi ng bilanggo. Tumawa siya, sinabing alam niyang mga basura lang ang lahi ni Zahu. Sabi ng halimaw, masaya siyang makita na pareho pa rin sila tulad ng dati. Sinabihan sila ni Zahu na tumigil dahil hindi pagkain para sa kanila ang mga tao. Nagpatuloy siya, sinabing mas mabuting itigil na ang ganitong pag-ugali. Galit, sinuntok siya ng halimaw, marahas siyang ibinagsak sa sahig. Sinabi niyang hindi niya alam kung bakit nasa panig nila si Zahu, ngunit binalaan siya. Tinapos niya, sinabing mas mabuting kainin na sila ni Zahu kung ayaw niyang mamatay. Nakahiga sa sahig, nagmamakaawa ang lalaki para sa tubig, nagpapagaling pa rin mula sa pagpapahirap. Lumapit si Zahu at tinanong kung gising at may malay ang tao. Sinabi niyang sana may maipakain siya rito, pero wala namang anuman doon. Sa isang nakakuyom na kamao, tila gumawa si Zahu ng isang mahirap at napakahalagang desisyon. Sinugatan ang kanyang kamay, inalok niya ang sariling dugo para inumin ng lalaki. Ininom ng lalaki ang dugo at pinanood siya ni Zaho, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Humingi ng paumanhin si Zaho, sinabing ito lang ang kaya niyang ialok. Bigla, nagsimulang umusok ang katawan ng lalaki, pinapagaling ang kanyang mga sugat. Nagulat sa nakita, nagtaka si Zaho kung ano ang nangyayari sa lalaki. Habang nagniningning ang kanyang katawan, nagsimulang mag-regenerate ng napakabilis ang lalaki. Hindi makapaniwala, nagtaka si Zahu kung paano magagawa iyon ng isang hamak na tao ng mag-isa.